Magandang araw, sir. Ito po ang Apex Car Rental. Sir, nandyan po ba kayo? Ay, nandito ako. May Maybach ba kayo? Gusto kong mag-rent ng isa sa isang araw. Magandang araw, boss. 3,000 po kada araw. Kailan niyo po gusto ang kotse? Ngayon na, kaagad. Inimbitahan ko ang Diyos ako sa reunion ng klase ngayon. Nasa Eastgate ako ng Universidad ng Timog Gubat ngayon. Sige, boss. Nandyan po kami sa loob ng 10 minuto. Ah, nga pala. Pagdating mo, magsuot ka ng puting guwantes. At magsuot ng suit. Pagdating mo dito, tandaan mong buksan ang pinto para sa akin. Paglabas ko, tandaan mong sabihin, pasensya na, at napahintay kayo sir. Nakuha mo? Tapos tatanungin kita kung bakit ka late. Sabihin mo lang na nagmamaneho ka sir, papunta sa pulong ng lupon, at naipit. Sige. Sir. Anong nangyayari? Bakit hindi tumutugon ang sistema ng pagyayabang na nagkakatotoo? Hindi naman ako na-scam sa telepono, di ba? Ingat. Ay naku! Mamamatay na ako! Naglo-load ang sistema ng kontra-atake na. Pagyayabang na. Nagkakatotoo. Natukoy ang angkop na host. Binabati kita, host. Ang sistema ng kontra-atake na, pagyayabang na, nagkakatotoo, ay matagumpay na naitali. Nagkakatotoo ang pagyayabang. Ano ba to? Bakit ayaw nitong kausapin ako? Mayroon akong malaking barko. Mayroon akong 500,000 sa ipon. 200,000. 100,000. 50,000. Mayroon din ako niyan. Sistema. Nandyan ka ba? Magsalita ka. Nilibot ko lang ang campus. Malaki na ang pinagbago. Malaki rin ang pinagbago mo. Ang ganda mo ngayon. Ibig kong sabihin, maganda ka naman talaga dati pa. Sige, bakit makulit ka pa rin? Tulad ng dati? Sarah. Blake, Finn. Anong ginagawa mo dito? Sarah? Nasa hotel na ang lahat. Paano kung ihatid kita? Pasensya na, Finn. 2 lang ang kaya ng kotse ko. Pero malapit lang ang hotel. Sandaling lakad lang. Hindi na. May kotse kami. Papunta na. Finn? Wow! Ang ganda ni Sarah ngayon. Hahayaan mo siyang sumakay ng Uber? Sinong nagsabing tumawag ako ng Uber? Sasakay kami sa Maybach. Isang Maybach? Bakit hindi mo na lang sabihin na lumilipad ka sa fighter jet? Pasensya na boss, pasensya na sa paghihintay. Itong emblem. Totoong kotse ba ito? May mga gas-gas. Manual. Hemp. Ito'y pandikit. Grabe, hindi pa ako nakakita ng manual na Maybach. Hindi ko inaasahan, Finn, na isa kang kolektor. Finn, sa susunod, dadalhin kita sa garahe ko. Makikita mo kung ano ang itsura ng totoong Maybach. Natukoy ang pagyayabang ng karibal sa pag-ibig ng host. Na-activate ang sistema ng pagyayabang na. Nagkakatotoo. Makakakuha agad ang host ng anumang ipinagyabang ng karibal. May libre ba ang mga rental car? Talaga? Siya, ako'y. Alis na. Finn, hindi mo naman kailangang gawin ang lahat ng ito. Siguradong malaki ang nagastos mo sa rental car na yan. Napansin mo? Hindi mo talaga kailangang magpakitang gilas para sa akin. Alam mo, noong tayo ay magkasama pa, hindi ito dahil sa mayaman ka. Pero noong panahong iyon,
naghiwalay tayo dahil wala akong pera. Kaya ikaw pala ang nakikipag-date kay Sarah. Finn, Ginoong Davis, seryoso ako kay Sarah. Ginoong Davis, magsisikap ako para mabigyan si Sarah ng magandang buhay. kung ang aking anak ay mapunta sa iyo, aalis ba siya sa villa sa Katahimikan Heights? At lilipat sa inuupahang bahay na iyon na nagkakahalaga ng $1,200 bawat buwan. Pinasulat ko sa abogado ko ang isang kasunduan. Ito ang $20 milyong. Ang anak ko ay hindi maghihirap kasama ka. Ganyan talaga ang mundo. Huwag mo akong sisihin. Ikaw ang dapat na umiwan kay Sarah. Ginoong Davis? Hindi ko iiwan ang iyong anak na babae. Para sa akin, bibigyan kita ng 3 taon. Si Sarah ay magpapatuloy sa pag-aaral sa loob ng 3 taon na iyon. Pagkatapos ng 3 taon, titingnan kita. At makikita ko kung ano ang iyong nagawa. Kung makarating ka sa lugar na maaabot kita, iaangat kita. Boss, tingnan mo ang kotse na ito. Hindi na kailangan. Finn, ito. Sarah, ipapaliwanag ko mamaya. Mahuhuli tayo sa class reunion kung hindi tayo aalis ngayon. Nakita ko agad. Nagmamaneho siya ng peking kotse. Uy, Finn! Bakit ang tagal ninyo? Hinihintay na namin kayo. Huwag mong sabihin na nasira ang Maybach sa daan. Uy, mali ka. Talagang si Finn ang naghatid sa akin dito sakay ng Maybach. Oo, syempre. Nakita ko. Isang hatchback na Maybach. Isang tunay at natatanging kayamanan. Sarah, ayos lang ako. Umupo na tayo. Finn, ayoko sanang sabihin, pero reunion tayo ng klase. Kailangan mo bang magpakitang gilas? Uy, Blake, narinig ko, nasa finance ka raw ngayon. Ang laki ng kinikita mo, ha? Kung magkakaroon ka ng pagkakataon, tulungan mo naman ang mga dati mong kaklase. Sa totoo lang, hindi naman ganon kalaki ang kinita ko. Swerte lang yan, mahigit 1 dekada na ang nakalipas. Bumili ako ng 1,000 Bitcoin. At nakalimutan ko ang password sa araw ding iyon. Tapos, ilang araw lang ang nakalipas, sa wakas, naalala ko. Sa tingin ko, ang presyo sa merkado ay umabot na sa $100,000 bawat isa. Wow! Mahigit $100 milyong yan! Barya lang. Natukoy ang pagyayabang ng karibal sa pag-ibig. 0.01765,105. Binabati kita. Host, nakatanggap ka ng 1,000 Bitcoin. Plus 16.88%. Binabati kita. Host, nakatanggap ka ng Blake, 1,000 Bitcoin. ang tagapagtaguyod ko. Finn, bakit naktetrade? Karin mong Bitcoin? Sumubok lang ako. Kakapag-cash out ko lang. Ginoong Blake, narinig ko. Madalas kang nakatira sa Serenity Heights. Siguradong nakakasalamuha mo ang lahat ng mga kilalang tao sa listahan ng mayayaman. Totoo na sa mga nagdaang taon, umasa ako sa sarili ko para makabili ng villa sa Serenity Heights. Pero kadalasan, hindi naman talaga ako nakatira doon. Ayos ka lang? Pasensya na, pasensya na. Malapit na akong maging kapitbahay ni Sarah. Walang tumutulong sa akin para maabot ang mataas kong mga ambisyon. Pero si Blake ang naghatid sa akin sa tuktok. Finn, kung hindi mo kaya, pumasok ka na lang sa Blake Group. Salamat sa alok mo. Pero Blake, ang inuming ito, kailangan kong i-toast ito sa'yo. Eto, iinumin ko ang sa akin. Inom ka lang hanggat gusto mo. Ganyan dapat. Kailangan mong ibaba ang baso mo. Hindi ganyan ang mag-toast sa kapwa. Sumama ka na sa akin simula ngayon. Ituturo ko sa iyo ang mga paraan. Blake? Hindi ako sasali sa Blake Group. Hindi ako nag-aral ng foreign trade. Kung hindi, baka ibagsak ko pa ang buong grupo mo. Finn, Ayos lang yan. Finn, kung wala kang ganyang ambisyon, madaling ayusin yan. Ang tatay ko ay shareholder ng Grand Plaza Hotel. Sabi niya, balak niya itong bilhin at ako ang ilalagay niyang mamamahala. Kapag nangyari yon, kahit anong posisyon, pwede mong piliin. Nakita na naman ang karibal sa pag-ibig ng host na nagyayabang. Binabati kita, host.
Pagmamayari mo na ngayon ang 51% ng Grand Plaza Hotel. Kaya ako na ang boss dito ngayon. Sarah, tumulong ako sa'yo. Pero hindi man lang ito pinapahalagahan ni Finn. Huwag mo akong sisihin. Blake, anong ibig sabihin nito? Ganito kasi yan. Hiniling ko kay Blake na tulungan ka. Hindi ka pwedeng magpatuloy ng ganito, Sarah. Hindi ko akalaing may pakialam ka pa sa akin. Basta ang buhay ko, parang panaginip lang. Wow, Masakit, di ba? Paano naman naging panaginip? Oh, syempre. Sige, kayong dalawa. Hindi ko maintindihan kung bakit napakahusay ni Finn para bang si Sarah ay laging nakafocus sa kanya ng matagal. Lily, huwag kang magsalita ng walang kwenta. Hindi naman ako nagsasalita ng walang kwenta. Ipinagtatanggol lang kita. kaya pala hindi niya ako nakalimutan. Matagal na tayong hindi nagkita. Sarah, Kilala mo talaga ako? magkaklase tayo. Mahigit 1 taon na kitang kilala. Akala ko lagi na ang isang top student na tulad mo ay hindi masyadong nakikipag-usap sa iba. Ang ganda ng litrato mo kanina. Gusto mo bang makita? Finn, totoo lang. Bakit ang hopeless mo? Lily, lasing na lasing ka na talaga. Mga kalokohan lang ang sinasabi niya. Mukhang lasing nga talaga si Lily. Hindi niya kaya ang alak. Hindi ako lasing. Seryoso ako sa lahat ng sinabi ko. Noon, sina Finn at Sarah ay perpektong magkasintahan sa klase natin. Finn, isang babaeng tulad ni Sarah na dapat sambahin. Paano mo naman siya pinangarap? Dati, ni hindi man lang ako nangarap. Kung gayon, wag mo na itong isipin. Bata, hindi para sirain ang iyong saya. Sarah ay nakatadhana siyang mapangasawa ng pamilya Carter. Blake, sapat na ang mga sinabi mo ngayon. Sige, tapos na akong kumain. Waiter, pakicheck nga. Sa wakas, nagkita na tayo. Tapos paalam na agad. Magandang gabi po, mahal na panauhin. Para sa inyong mesa, kasama na ang service charge. Ang kabuoang halaga ay $225,000. Mahigit $200,000. Aba, kakakain ko lang ng mahigit $200,000 na pagkain. Sobra namang mahal yan. Ako na ang magbabayad nito. Hindi kita maaring payagan. Sarah, napag-usapan natin na ako ang maglilibre sa iyo. 1,000,000 lang yan. Paano ko hahayaan kang magbayad? Hindi, ako na nga. Pwede bang isahin ko na lang ito? Ako ang direktor ng Blake Group. May partnership ang kumpanya namin sa hotel ninyo. Pasensya na, sir. Pwedeng i-sign ang pagkain, pero ang alak na ito ay mula sa pribadong koleksyon. Kaya hindi ito pwedeng i-sign. Paano kung bayaran ninyo ang $200,000? At ako ang mag-i-sign para sa pagkain ninyo. Blake, shareholder ang tatay mo dito, diba? Bakit hindi mo hayaan ang tatay mo na tumawag sa hotel? Tama, ang ginoong Blake natin dito ay bibili ng hotel ninyo at pamamahalaan ito. Waiter, ipinapayo ko na huwag mong galitin ang iyong magiging boss. Pasensya na po talaga, sir. Narinig namin na may shareholder na nagngangalang Blake sa hotel. Hindi ko talaga kayang magpasya dito. Sandali, tawagan ko ang tatay ko. Blake, huwag kang mag-alala. Subukan ko. Finn, ang kotse na ito ay tiyak na nagkakahalaga ng mahigit $4 milyong. Anong nangyayari? Hindi ko alam kung paano ito ipapaliwanag sa iyo. Pero parang akin talaga ang kotse na ito. Parang? Pagkatapos kong umuwi at matulog, kung nandyan pa rin ito bukas. Finn, mahigit $200,000 iyon. Huwag kang padalos-dalos. Tama iyan, Finn. Hindi na kailangan. Finn, bakit ka pa umaarte? Oo, subukan ko. Kaya ba ng buwanang baon mo na bumili ng kahit isang supot ng pagkain ng aso para sa aso ko? Ngayon, bigla kang lumalabas at nagpapatawa. Waiter! Finn, ano ang sinabi mo sa kanya? Iniling ko sa kanya na tingnan kung shareholder ba ako sa hotel nila. Finn, magkano na ba ang nainom mo? Dito? Ikaw? Isang shareholder? Finn, nakakatawa ka. Finn, talaga bang ayos ka lang? Siguro. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa ng tatay ko. Hindi niya sinasagot ang mga tawag ko. Class rep.
Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo kayang bayaran ang bill. Imposible. Relax. Hindi lang ako nagdala ng masyadong cash. Kung sakaling lumala, tatawagan ko na lang si Ginoong Carter. Naalala ko. Sa tingin ko, isa siya sa mga may-ari dito. Ano? Kilala mo pa si Ginoong Carter? Carter! Iyan ang unang pamilya ng lungsod ng Ilog. Siya ang panganay na apo ng pamilya Carter. Siguradong siya na ang susunod na pinuno ng pamilya Carter. Tama iyan. Mayroon kaming ugnayang panghabang buhay. Muntik na kaming magkapatid sa panunumpa noong isang araw. Kung hindi lang masyadong maliit ang bill na ito, ayokong sabihin. Pero isang tawag ko lang, nandito na siya at makakaalis na tayo agad. Ang tagal na ng waiter na ito. Bakit hindi pa siya bumabalik? Ginugulo ba ako ng sistemang ito? Natukoy, ang karibal sa pag-ibig ng host ay nagyayabang na naman. Binabati kita, host. Nakatanggap ka ng gantimpala. Koneksyon ng pamilya Carter. Anong klaseng gantimpala ito? Aba, wag mo akong takutin. Hindi naman tayo bubugbugin, di ba? Oh, boss, bakit hindi mo sinabi sa amin na kakain ka rito? Ang boss? Finn, ikaw talaga ang may-ari ng Grand Plaza Hotel? Diyos ko, bilyon-bilyon ang halaga ng lugar na ito. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Imposible iyan! Paano naman magkakaroon ng koneksyon sina Finn at Grand Plaza Hotel kahit nakatiting? Boss, ang bastos ng taong ito. Dapat bang ilabas siya ng seguridad? Hindi na kailangan. Siya ba talaga ang may-ari dito? Tumalo lang ako sa pagkikita ng klase ngayon. Mga kaklase ko sila. Ganito na lang. Ngayon, libre mo na lang ang bill? Ay, wag mong sabihin yan. Sarili mong lugar ito. Kumakain ka pa ba? Kung hindi, ipapaluto ko sa kusina ang mga bagong putahe para sa iyo at magbubukas ng 2 bote ng vintage wine. Hindi. Ayos na. Busog na kaming lahat. Sige. Aalis na ako. Tawagin mo lang ako kapag kailangan mo. Finn, ikaw talaga ang boss ng Grand Plaza Hotel? Uy, Finn, iinom ako ng isang baso bilang parusa. Hindi ko akalain na napaka-reserbado mo. Naunang dila ko. Binibiro lang kita. Huwag kang mag-alala pare. Kung kailangan, imamasahe ko pa ang paa mo. Wag. Aba, Finn, huwag mong sabihin na ikaw ang lalaki sa mga nobela, ang mayamang tagapagmanang reserbado? Anong nangyayari kay Finn ngayon? Kailangan mong magpaliwanag. Sarah, sa totoo lang, hindi ko pa alam kung ano ang nangyayari. Ano ang nangyari? Pero huwag kang mag-alala. Kapag nalaman ko, sasabihin ko sa'yo agad. Ayos? Sige. Sige. Tungkol sa bayarin. Dahil naayos na. Tara na. Teka, bihira lang tayong magsama ng ganito. Paano naman tayo aalis agad pagkatapos kumain? Anong meron class rep? May kasunod pa. Sakto. Ililibre ko kayong lahat ng isang gabi sa Royal Crown Club. Anong masasabi ninyo? Class rep, ang isang lugar na tulad ng Royal Crown Club ay nagkakahalaga ng libu-libong dolyar bawat tao. Halos hindi mo mabayaran ng bayarin kanina. Kaya mo bang bayaran iyon? Hindi ko ba sinabi sa'yo kanina? Magkasama kami ni Ginoong Carter hanggang dulo. Bakit ako magbabayad doon? Sa panahon ngayon, ang lahat ay tungkol sa katayuan. Di mananatili rin ako. Kumanta tayo at magpahinga. Sandali lang, kakanta ako ng isa para sa inyong lahat. Dati, sa The National Voice, pumang-apat ako sa lungsod ng Ilog. Kung hindi lang gaanong galing si Chris noon, pwede sana akong nasa TV rin. Ding! Binabati kita, host. Ginantimpalaan ka ng kasanayan sa pag-awit na antas, maestro. Gumagana rin iyon? Oo, may sistema na ako ngayon. Kasama ang lahat ng mga kakaibang bagay na ito. Pero, kung ikukumpara sa pamilya Davis, hindi pa rin ako sapat. Sino ang nakakaalam kung hanggang kailan ang sistema? Biyaya si Blake. Kailangan ko siyang panatilihing malapit. Sarah, di pumunta na rin tayo. Maririnig natin ang lahat na kumanta. Ano sa tingin mo? Wala talaga akong gana. Finn, bakit hindi ka na lang sumama sa akin pa uwi ngayon? May hindi pa ako nasasabi sa'yo. Ganito, pumunta si Ginoong Carter noong mga nakaraang araw para humingi ng kamay ko. Kung pupunta ka ngayon sa tatay ko, baka magbago ang isip niya. Wag! Gawin mo ako ng pabor. Pupunta lahat. Bakit hindi ka pupunta? Blake, hindi ka lang ba nagtatangka na magpakita gilas sa harap ni Carter? Ginagamit mo rin ako para dyan? Sarah, sa ating samahan, hindi mo na kailangang magsalita.
Kapag nakarating ka doon, uminom ka lang. At makipagkwentuhan. Tulungan mo ang dati mong kaklase. Ginoong Blake, dahil ikaw at si Carter ay magkasangga, bakit mo kailangan ng tulong ko? Sarah, ang ating samahan ay hindi maihahambing sa ugnayan ninyo ni Ginoong Carter. Ginoong Carter? Nasaan ang mabuting kapatid ko? Makikipag-inuman ako sa kanya. Ginoong Carter, hayaan ninyo ako mag-toast. Sino ka ba? Ako ito, Blake. Taga-pamilya Blake ako. Ah, Blake. Siyempre, hindi ako nandito para sa iyo. Finn, kung hindi sinabi sa akin ng tagapamahala, mamimiss kita ulit ngayon. Sino ba to? Mga koneksyon ng pamilya Carter, ha? Ngayon, ako ang host sa Royal Crown Club. Pupunta na tayo doon. Hindi tayo aalis hanggat hindi tayo lasing. Tara na, lahat. Tara na. Kilala mo si Finn? Siyempre, siya ang tagapagligtas ng aming pamilya. Upo. Noon, ang ama ni Finn ay pumunta sa lungsod ng ilog para sa pagtulong sa baha. Mag-isa, iniligtas niya ang buong pamilya ko. Finn, mula ngayon, dito sa lungsod ng ilog, kung kailangan mo ng anuman, ako na ang bahala sa lahat para sa iyo. Mamaya sa Royal Crown Club. Kung libre ka, tara. May ilan pa akong table doon. Pupunta akong bumati. Si... Finn, Sarah, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Aalis na ako. oy. Bakit nagmamadali ka? Magkikita pa rin naman tayo mamaya. Siya. May gagawin ako mamaya. Hindi ako sasama. Uy, Blake, hindi mo ito pwedeng i-miss. Blake, kung hindi ka sasama, mawawalan ako ng kumpiyansa. Finn, huwag mong subukang ipahiya ako. Seryoso ako, kahit para sa proyekto ng pamilya mo, para sa pamilya mo, kailangan mong sumama. Ito ang kotse mo, boss. Sabi ko sa'yo, yung peking kotse na inarkila mo ay talagang katawa-tawa. Ikaw pa rin. Blake, bulag ka ba? Tinatawag mong peke ang kotse na ito? Kung peke ang may back na ito, puputulin ko ang ulo ko. Class rep, ito ba ang sinabi mo sa akin tungkol sa peking kotse na inarkila ni Finn? Ito ang pinakabagong modelo. Mahigit 4 na milyong dolyar ang halaga nito. Imposible. Nakita ko lang ito, umarkila siya ng murang peke. Ito? Kung ihahambing sa kotseng nakuha mo kanina, kumusta naman? Hindi na kailangang magtanong. Itong klase ng kotse hindi man lang pumapasok sa garahe ko. Ngayon, dahil sa negosyo, ang tatay ko inilabas ang Cullinan at ang Bugatti Veyron. Ako, hindi ko man lang imamaneho ang Porsche 718 na ito. Blake, siguradong pasasalamatan kita ng maayos. Tara na. Finn, hintayin mo ako! Hindi pa ako nakasakay sa ganito kamahal na kotse. Uy, sandali! Hintayin mo ako! Sasakay din ako! Bakit niya ako pinasasalamatan? Maligayang pagdating sa Royal Crown Club. Ito pala ang Royal Crown Club. Unang beses dito. Parang isang palasyo. Finn, hinihintay na kita. Handa na ang VIP room para sa'yo. Tara. Salamat sa mabuting pagtanggap, Ginoong Carter. Anong sinasabi mo, kapatid? Mula ngayon, ikaw, Finn, ay kapatid ko na talaga. Ang akin ay sayo. Naintindihan mo ba? Huwag kang mahiya. Kapag nasa loob na tayo, gawin mo ang kahit anong gusto mo. Huwag mong alalahanin ang bayad. Magpakasaya ka, ituring mong bahay mo. Masaya naming tatanggapin niyan. Mamaya, ipapakilala ko ang 2 kaibigan sa'yo. Ginoong Carter, Sa totoo lang, ngayon, may sasabihin ako sa'yo. walang problema. Marami pa tayong oras. Bibigyan kita ng oras para mag-usap mamaya. Tara, papasok na tayo.
Yung lalaking iyon, paano siya naging sobrang swerte? Ang tatay ko. Talagang binibigo ako. Sige, susunod na. Batiin natin ang ika-4 na pwesto sa River City Voice, si Blake. Nakantahan tayo. Halika! Halika! Tigil, tigil, tigil! Ika-4 na pwesto? Sa ganyang level, kalimutan ang The Voice. Mahirapan ka pa nga sa pagsusulit sa sining sa high school. Hindi ako nagmamalabis. Noong ang pop diva na si Fiona sumabak sa parehong entablado sa akin, tinuruan ko pa nga siya ng pagbigkas. Ang lakas ng bibig mo. Ang lokohin ng mga kaibigan mo. Isa lang yon. Pero wag mong lokohin ang sarili mo. Natukoy, ang karibal mo sa pag-ibig ay nagyayabang. Naibigay na ang gantimpala ng sistema. Nakuha mo ang iyong alagad, ang pop diva na si Fiona, kasama ang kahusayan sa piano. Ha? Sa tingin ko, maganda naman ang pagkanta ni Blake. Ang tatay ko ay kinakanta ang kantang ito sa bahay palagi. Malayong malayo siya kay Blake. Maraming salamat. Samantala, ikaw si Blake, tama? Anong pagkakataon? Ang pop diva na si Fiona nandito sa lugar ko. Malapit ba kayo ng isa't isa? Kaya tawagin mo siya mamaya at samahan mo kami. Nag-toast ako sa kanya kanina, pero hindi niya ako pinansin. Ang yabang ni Fiona. Hindi man lang niya nirerespeto si Ginoong Carter. At ang dangal ko? May bigat lang ito sa lungsod ng ilog. Galing siya sa lungsod ng Kabisera, kung tutuusin. May suporta siya ng isang boss na kahit ang pamilya Carter ay hindi kayang saktan. Kaya para sa kanya na makainom man lang kasama ka ay isang malaking karangalan na. Blake, binibigyan ka ni Ginoong Carter ng pagkakataon dito. Malapit ka ba kay Fiona na parang super close? Tawagin mo siya para kumanta, para makilala nating lahat siya. Bakit hindi ka nalang kumanta, Ginoong Carter? Ginoong Carter. Sige, dahil masaya ang lahat ngayon at nandito kayong lahat sa bahay ko, magsisimula ako sa isang kanta. Sige, ang galing, welcome! Sino ang nagpatugtog ng orihinal na kanta? Iyan ang tinatawag kong The Voice material, Ginoong Carter. Oo nga. Kung sumali si Ginoong Carter sa kompetisyon noon, pumang-5 lang ako. Sige. Nga pala, Hindi pa natin narinig kumanta si Finn. awitan mo kami. Marunong ka bang kumanta? Konti lang, yata. Finn, huwag mong gamitin ang pagkakataong ito para magpasikat. Bingi ka sa tono, ni hindi mo kayang kantahin ng tama ang Twinkle Twinkle Little Star. At may lakas ka ng loob na magpahiya sa harap ni Ginoong Carter. Lahat tayo ay mga baguhan. Wala sa atin ang profesional. Nandito lang tayo para magsaya. Huwag kang mag-alala. Sige na, pare, awitan mo kami. Nandito lang tayong lahat para magsaya. Sige, Finn, kumanta ka na. Finn, isipin mong mabuti ito. Sa ngayon, nakangiti si Ginoong Carter. Pero kung pagkatapos mong kumanta, ay magalit siya sa'yo. Walang sino man dito ang makakaya niyon. Pasok. Ginoong Carter, nandito rin po kayo? Fiona, bakit ka nandito? Narinig kong nandito ang isang matandang kaibigan ko. Kaya gusto kong pumunta at bumisita. Matandang kaibigan? Pero dito sa aming grupo, pasensya na. Fiona, sino ba talaga ang matandang kaibigan mo? Hoy, Binibini. May pribadong salo-salo kami. Sigurado ka bang nasa tamang lugar ka? Teka, Fiona. Ikaw ang pop diva, Fiona. Diyos ko, si Fiona nga talaga, ang pop diva. Kaya talagang si Fiona, yung hindi masyadong kilalang mga awit, ha? Isang matandang kaibigan ko. Imposible? Talaga? Diyos ko, Pumunta talaga rito ang pop diva. At sabi niya, may matandang kaibigan siya dito. Maaari kaya? Blake, narinig kong malapit na malapit ka sa pop diva. Hindi ba kayong dalawa gumawa ng musika ng magkasama? Hindi ako malapit sa kanya. Hindi nga. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Blake, masyado kang mapagpakumbaba. Anong nangyayari? Bakit pa siya mismo ang pupunta rito? Para sa akin kaya talaga siya nandito. Teka, hindi tama iyon. Nakilala ko lang ang pop diva sa pagbubukas ng kumpanya ng tatay ko isang beses lang. Malaki ang binayad namin para mapunta siya rito. Bukod doon, halos wala kaming koneksyon.
Ginoong Blake. Sige. Nandito si Fiona para sa'yo. Akala ko nagmamayabang ka lang kanina, pero bulag pala ako. Sige, bilisan mo. Fiona, dapat sinabi mo sa akin na darating ka para sana nabigyan kita ng maayos na salubong. Uy, mentor, bakit ka lumabas nang hindi mo sinabi sa akin? Ang tagal na. Mentor, Mentor? Sandali, Fiona. Ibig mong sabihin, kilala mo talaga itong si Finn? At tinatawag mo pa siyang mentor? Aba, Finn, alam mo na pala mula pa noon. Gusto ko si Fiona at hindi mo sinabi sa akin. Ako. Kaya. Ang matandang kaibigan na binanggit mo ay si Finn? Ang tatay niya, hindi ka rin iniligtas, di ba? anong pinagsasabi mo? Ang mentor ko ay talagang low-key. Noong nasa The Voice ako, siya ang nag-tune ng instrumento ko. Kaya rin niyang mag-tune ng instrumento. Siguro. Sige, paano ngayong gabi? Pupunta kami sa lugar mo para itune ito. Titingnan ko, ilan pa bang mga sikreto ang itinatago mo sa akin? Anong tungkol sa mentor na ito? Tigilan mo ako. Kaya ko lang. Gumawa ng kaunting pagkanta. Kung kahit ikaw ay kaunti lang ang alam, kung gayon ang buong industriya ng musika walang tunay na mga maestro. Oh my God! Pinuri ka ng pop diva ng ganyan. Finn, sa musika, gaano ka ba talaga kagaling? Bakit hindi kita nakita na gumanap dati? Finn, para sa susunod na concert ng Pop Diva, ipaglaan mo ako ng ticket. Diva, maaari bang humingi ng autograph? Kayo lahat ay mga kaklase ni Finn, di ba? Madali iyan. Kapag nagdaos ako ng concert ko, makakaayos ako ng VIP seats para sa inyo. Tapos, pwede kayong sumama sa akin sa entablado at kumanta. Astig. Fiona, dahil lahat tayo ay masaya, gawin mo kaming pabor at kumanta ka? Pasensya na, Ginoong Carter. Iniingatan ko ang boses ko sa mga araw na ito. Hindi talaga ako makakanta. Walang problema. Hihintayin namin ang concert mo at sama-sama tayong pupunta para masiyahan sa pagkanta mo. Salamat sa inyong pag-unawa, Ginoong Carter. Walang anuman. Si Finn na lang ang kumanta. Fiona, ikaw ang magiging hurado namin. Oo nga, Hindi ko pa talaga narinig kumanta si Finn. itong si Finn, gaano ba talaga kagaling siya sa musika? Hayaan natin siyang kumanta para sa atin. Mentor, kakanta ka ba? Pwede akong kumanta ng backup. Bakit kayo lahat nagulat? Hindi nyo man lang alam ang talento ni Finn sa musika. Huwag kang magbiro. Hindi pa talaga ako masyadong kumakanta. Dahil si Fiona sabi napakahusay mo sa musika. Finn, huwag kang mahiya. Kumanta ka para sa amin. Pakinggan natin. Ipakita mo sa lahat ang talento mo. Sige, kakanta ako para sa lahat. Drop Tower. Finn, ano bang ginagawa mo? Bakit mo kinakanta ang Drop Tower? Magandang napili mong kanta. Hindi kasing ganda ng kinanta ni Blake kanina. Muntik na akong masuka. Ayoko rin namang kumanta. Pero naalala ko may tono ang kantang ito. Si Finn pala ang kumanta. Nakakabaliw iyon. Ang taas ng kalidad. Itong lalaki, paano niya nagawa iyon? Kita mo, sinabi ko sa'yo, marunong palang kumanta ang lalaking ito, di ba? Finn, napakahirap ng problemang ito. Oo, mahirap nga. Pero gamitin ang pabalik na pag-iisip. Saka gawin ng paurong. Kita mo? Ganyan mo ito malulutas. Ngayon, nakuha mo? Nakuha ko. Finn, ang talino mo. Naipaliwanag mo lang sa ilang pangungusap. Wala iyon. Kanina lang kasi, naipit ka sa pag-iisip na walang labasan. Naniniwala ako, kung mag-iisip ka pa ng kaunti, malulutas mo rin iyon. Anong problema? Natatakot ka ba sa akin? Hindi.
Hindi iyon. Ito lang, pakiramdam ko. Hindi ako karapat-dapat sa'yo. Paano naging ganoon? Walang sino man ang mas karapat-dapat sa akin kaysa sayo. Sana nga, umaasa rin akong balang araw makakatabi kita. At sana tanggapin ako ng tatay mo. Naniniwala akong kaya mo. Hindi. Sarah, buong buhay kang layaw. Ang sarap ng buhay mo. Hindi mo naiintindihan. Para sa mga tulad naming ordinaryong tao, ang pagsisikap na umakyat sa hagdan ng lipunan ay talagang mahirap. Parang ang mga tenga ko ay mabubuntis. Diyos ko, Finn. Hindi ko alam na napakagaling mong kumanta. Naalala ko noong nasa eskwela pa tayo, lagi kang nagtatago sa amin. Kaya pala, nagkukunwari ka lang pala para sa amin? Hindi naman. Hindi talaga ako magaling dito noon. Pero, kamakailan lang, naging magaling ako dito. Nagpapakumbaba ka. Kung karaniwan kang kumakanta ng basta-basta at umaabot sa ganitong antas, kung ikukumpara sa iyo, ako ay lubos na pangkaraniwan. Fiona, tigilan mo na ang pang-aasar sa akin. Ang sistemang ito ay talagang astig. Binigyan lang ako nito ng isang boses na dalubhasa sa pagkanta. Dati, noong kumakanta ako, hindi talaga ako tumatama sa tono. Pero ngayon kumakanta ako na parang wala lang. Sobrang galing ko sa kantang ito. Hindi ko talaga inaasahan, Finn, na magiging ganito kakagaling sa musika. Bilang kapatid mo, talagang kailangan kong aminin ang pagkatalo. Finn, hindi ka panipaniwala iyon. Sasabihin kong dapat ka nang magpasinaya. Puro emosyon, walang pamamaraan. Kaya mong gawing drop tower ang sa ilalim ng bundok ng niebe. Finn, malinaw na may kwento ka. Finn, ano ba talaga ang pinagdaanan mo sa lahat ng mga taon na ito? Kahit ano pa man, walang makakapigil sa akin na tumakbo papunta sa'yo. Lahat ay nagmamalasakit sa taas ng aking lipad. Ngunit si Sarah lang ang nagmamalasakit kung pagod ako. Sarah, huwag kang mag-alala. Kakakayod ko lang sa piitan ngayong gabi. Tiyak na makukuha ko ang pagsang-ayon ng iyong tatay. Ginoo, nandito na si Ginoong Tyler at ang mga kasamahan niya. Kung nandito na sila, papasukin na lang sila. Sa labas ng ating tindahan, may 2 dagdag na sasakyan. Ang mga paradahan ni Ginoong Tyler ay okupado na. Kung may pumarada sa ating mga pwesto ng walang pahintulot, kontakin na lang ang may-ari. Ngunit ang 2 sasakyang ito ay bagong-bago. At wala silang plaka. Walang impormasyon sa loob. Bukod doon, ang 2 sasakyang ito ay isang Kulinan at isang Bugatti. Sa mga sasakyang ganyan ng klase, paanong hindi natin makontak ang may-ari? Tisk, nag-credit na ang sistema ko. Pasensya na. Yung 2 sasakyan sa labas ay akin. Kung nakakaabala sila, ilipat na lang ninyo para sa akin. Salamat. Nagbibiro ka ba? Isang Cullinan at isang Bugatti? Ibig mong sabihin, yung 2 mamahaling sasakyan sa labas ay parehong sa iyo? Oh. Ginoong Foster, hindi mo ba naisip na lumampas ka na? Ginugulo mo ba ako? Hindi. Bakit kita guguluhin? Hindi mo ba ako ginugulo? Kung ano man ang ipinagmayabang ko ngayon, ipinamumukha mo sa akin. Pakiramdam ko, ako ay nabubuhay sa iyong anino buong araw. Tama na, uuwi na ako. Hoy, Blake! Hindi ka pwedeng umalis ngayon. Ginoong Foster, sino bang gumugulo ng ganyan? Susuko na ako, ayos ba? Pangako, hindi ko na muling titingin kay Sarah. Blake, iyon na. Iyon lang ba? Kung ganoon, umalis ka na. Finn, huwag mo akong guluhin. Tulungan mo ang kapatid ko iparada ang kanyang kotse sa ating VIP parking lot. Sandali. Ginoong Carter, hindi mo naman ako inimbita rito ngayon para lang ilagay ako sa lugar ko, hindi ba? Oh, Ginoong Tyler, nandito ka na. Ginoong Tyler, anong dahilan ng pagpunta mo? Tama na. Sandali, Ginoong Tyler. Kapatid. Bago tayo umakyat kaninang umaga, hindi mo ba sinabi na may sasabihin ka sa akin? Noong una kitang makilala, alam ko na ang sasabihin mo. Tungkol sa akin at kay Sarah, hindi ito gaanong simple gaya ng iniisip mo.
Ang lalaking iyon, isa rin siyang tagapagmana na sabik na makasal sa pamilya Davis, isa sa mga elite na tagapagmana. Natalo ko na silang lahat noon, kaya ngayon hindi ko basta na lang sasabihin at ibibigay si Sarah sa iyo. Dapat mong bigyan ako ng konting konsiderasyon. At saka, ang pag-ibig ay isang labanan. Kung maari mong linawin ang mga bagay ngayon, kung gayon, sa kasal ninyo ni Sarah, taos puso kong ibibigay sa iyo ang aking basbas. At bibigyan din kita ng mapagbigay na regalo. Gayunpaman, kung hindi ito maaayos, ikaw na lang ang babati sa amin. Ang dungeon ngayong gabi. Darating na, sa wakas, ang boss. Totoo ba ang lahat ng sinabi mo? Ginoong Tyler, totoo yan. Ibig sabihin, ang mga kotse na nakapark sa pwesto ko, ang Bugatti at ang Cullinan, ay inupahan din niya? Ginoong Tyler, ang kumpirmado ko lang ay noong pumunta ako ngayon, si Finn ay nagmamaneho ng peking kotse. Isinusumpa ako sa aking mga mata. Kaya sinasabi mo na, ang Bugatti na ipinarada ng kapatid ko sa baba ay peke? Ginoong Carter, wag mo akong pahirapan. Hindi ko kayang mang-insulto sa inyong lahat. Okay lang, Blake. Maging malinaw ka lang. Tungkol sa kotse na iyon, sa tingin ko nung hapunan, si Finn nakipag-ugnayan sa dealer ng kotse at pinalitan ito ng totoong kotse. Ginoong Carter, ang mga VIP spots sa Royal Crown Club ay napakahalaga. Paano natin? Dahil kay Finn, basta na lang sayangin ang dalawa sa mga ito? Inuutusan mo ba ako? Inuutusan mo ba ako? Hindi ko gagawin. Kapatid ko siya. Ang mga Foster ay naging mga benefactor natin. Kalimutan mo na ang dalawang maliit na parking. Kahit na bumili ako sa kanya ng Bugatti. Ano naman? Naku, ang yabang talaga ni Ginoong Carter. Isang Bugatti, isang supercar na ganyan. Hindi mo basta-basta ibibigay. Pero ang sistema ko, bakit hindi ito tumutugon? Siya dapat ang karibal ko sa pag-ibig. Totoo ba lahat ng sinabi ng lalaking iyon? Ay sus! Habang hindi ko alam kung ano talaga ang nangyayari sa inyong dalawa, o kung anong mga sama ng loob ang meron kayo sa nakaraan, nakikita ko pa rin na inaapi mo si Finn. Isang sports car lang iyon. Basta hilingin ng mentor ko, mabibigyan ko rin siya. Ang yabang ni Fiona. Pero Fiona, huwag mong kalimutan. Ito ang lungsod ng ilog. Hindi ako takot. Uy, Fiona? Kumalma ka. Paano na mula ngayon, Blake? Kung maglakas loob kang bantaan muli ang kapatid ko, Wala kang makukuhang awa. Hindi ko na uulitin. Ginoong Carter. imposible. Kung hahayaan natin si Blake na manatiling ganito kaduwag, paano ako makakagrind ng mga dungeon? Kailangang tulungan si Blake na makabangon. Blake, sa class reunion, sinabi mo sa akin na bumili ka ng villa sa Serenity Heights. Totoo ba yan? Sinabi ko ba iyon? Ano naman? Kung ganon, paanong hindi kita nakita doon? Naku, Finn, kailan ka bumili ng bahay sa Serenity Heights? Kaya ikaw pala ang nakatagong milyonaryo? Imposible. Pare? Seryoso? Boss, huli na ba para mambola sa'yo? Paanong naging posible iyon? Imposible iyan. Ang lalaking to ay halatang walang kwenta. Saan niya nakuha ang pera para bumili ng villa sa Serenity Heights? Ginoo, narito ang mga susi ng iyong kotse at nakapark ang kotse mo sa iyong pribadong paradahan. Kung kailangan mo ng anuman, tawagan mo lang ako anytime. Sige, salamat. Ginoong Blake, ang ganitong uri ng sasakyan para sa tulad mo ay parang laruang kotse, di ba? Finn, ang dalawang sobrang luxury na kotse sa'yo ba talaga? Narinig ko ang iyong ama binili ka ng pribadong jet. Totoo ba iyon? Kaya ako pala ang tunay na clown. Lahat ng ipinagmamalaki ko ay kay Finn pala at siya talaga ang may-ari ng lahat. Finn, kailan mo ba talaga bumili ng bahay sa Katahimikan Heights? Bakit hindi kita nakikita dito? Hindi mo rin sinabi sa akin. Dati akong sobrang walang pera. Pero pinalad ako ng sobra. Noong may tindahan ako sa kalsada, may isang lalaki na may dalang Bitcoin at ibinenta sa akin para sa pera sa sobrang murang halaga. Pagkaraan, sinong mag-aakala na ang mga Bitcoin na iyon ay tataas ng ganyan? Finn, kaya pala sumikat ka ng magdamag. Ang swerte mo ay talagang nakakamangha. Sa paglipas ng mga taon, ang halaga ng Bitcoin ay lumago ng 1,000 beses. Talagang pinalad siya. Pinalad lang ako, iyon lang.
Binilhan ako ng tatay ko ng Maybach. Nakatira ako sa Katahimikan Heights. Meron din akong mahigit 1,000 Bitcoin. Matalik na kaibigan ko rin ang pop diva. Ako. Nako, sumabog na ito. Mukhang nabaliw na si Blake. Ako, si Blake, ay isang ganap na tanga. Swerte lang ako, iyon lang. So ibig sabihin, magiging magkapitbahay na tayo simula ngayon. Oh, Sige. Itong maliit na yugtong ito, tapusin na natin dito. Halika, mag-toast tayo. Ano kaya kung mag-toast tayo? Tama iyan. Patuloy tayong kumanta. Ngayong gabi, iinom tayo hanggang sa mahulog. Cheers! 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 Dahil ang ganda ng vibe natin ngayon, paano kung ganito? Kanta ako para pasiglahin ang lahat? Ano sa tingin ninyo? Aba, Sarah, dahil sinabi mo na sobrang ganda ng vibe ngayon, bakit hindi kayo ni Finn kumanta ng magkasama? Ay, hindi ko kaya. Sobrang galing ni Finn. Madadamay ko lang siya. Fiona, paano kung ikaw ang kumanta kasama si Finn? Ay, bakit ka matatakot? Alam naman ng lahat noong nasa paaralan pa, si Sarah ay isang malaking bituin. Napakahusay niyang kumanta. Marami na akong nakanta kasama si Finn. Pero ngayon, sa tingin ko ang pinakaangkop na kumanta kasama si Finn ay hindi ako. Oo. Gusto naming marinig na kumanta kayong dalawa ni Finn. Siguradong napakaganda. Ginoong Carter, masasabi ko, sobrang mapagbigay mo talaga. Sobrang lambing, para lang silang isang tambalang gawa sa langit. Wow, kaibig-ibig silang magkasama. Sobrang lambing, sobrang lambing. Aba, Finn, ang tuso mo. Magaling ka naman sa mga babae. Anong ibig sabihin yan? Lasing ka ba? Ginoong Carter, hindi mo ba nakikita? Itong tinatawag mong kapatid at itong si Binibining Davis ay umiibig sa kanya. Sobrang lapit nila. Ano naman kung ganoon? Isang taong hindi man lang natin narinig. Isang hamak na tao. Talagang pumunta siya sa lungsod ng ilog upang makipagsabayan sa aming 4 na elite para sa mga babae. Isang taong walang nakakakilala. At ang tapang niyang pumunta sa lungsod ng ilog para makipagsabayan sa amin na 4 na elite sa mga babae. Carter, kung hindi mo iniisip na kahiya-hiya siya, sige, wag mo kong idamay. Anong ibig mong sabihin, Tyler? Minamaliit mo ba ang kapatid ko? Ginoong Carter, nagbibigay lang ako sa iyo ng payo ng kaibigan. Minsan, hindi mo mapapanalo ang isang tao sa pamamagitan lang ng paggusto mo sa kanya. Tyler, huwag ka nang mag-abala. Magkakilala na kami mula pagkabata. Binibining Davis. Sinabi lang iyon ni Finn dahil makulong ang pananaw niya. Pero paano mo nasabi iyan? Ginoong Tyler, kung tatanungin mo ako, hindi mo mapipilit ang nararamdaman. Finn, ayos lang ako sa iyo at kay Sarah. Pero pagdating sa kanyang kasal, ang iyong kuya ay nasa panig lang ng pamilya. Maliban kung makakaisip ka ng mas malaking impluensya kaysa sa mga Carter o matitibay na benepisyo, kahit si Binibining Davis mismo ay mahihirapan na pumili para sa kanyang sarili. At si Ginoong Davis ay hindi kikibo. Kaya ayaw kung ito ay magdulot ng lamat sa pagitan nating magkapatid. Totoo.
Kahit na may mga bahagi na ako sa isang hotel ngayon at kaunting mamahaling sasakyan, kumpara sa yaman ng pamilya ni Sarah, wala pa rin ito. Kailangan kong maghanap ng paraan para tulungan na naman ako ng sistema. Finn, hindi kita minamaliit at ngunit ang kapangyarihan ng 4 na malalaking pamilya sa lungsod ng ilog ay hindi mo kayang isipin. Sige, ayos. Halika, Ginoong Tyler. Dahil karibal ka rin sa pag-ibig, tingnan natin kung paano kayo magyabang ng mga anak mayaman at hanggang saan kayo aabot. Kung hindi ka tututol sa itatanong ko, paano ba talaga nakikipagsabayan ang pamilya mo sa pamilya Davis? Maaaring hindi number 1 ang pamilya Carter sa syudad, pero tiyak na nasa top 3 kami. Kahit ang sarili ko lang mga kumpanya at ari-arian, umabot sa mahigit 100 na nagkakahalaga ng ilang bilyong dolyar, ang kapangyarihan ng pamilya ko ay malayong higit pa sa akin mag-isa. Halimbawa, ang tatay ko, kakabili lang niya ng European Manor. Kapag nagyayabang ang mga anak mayaman, malayong malayo ito sa kayang isipin ng isang ordinaryong tao gaya ko. Pero bakit hindi pa ako nabinotify ng sistema? Totoo ba talaga ang lahat ng sinabi ni Ginoong Carter? Buwis Kung hindi siya nagyayabang, paano gagana ang sistema ko? Kaya kailangan ko pa rin siyang hanapin. Finn, hindi kita pinapahirapan. Gusto ko lang malaman mo ang isang bagay. Hindi ito parang pelikula. Kapag nag-aasawa ang malalaking pamilya, ang nakababatang henerasyon ay halos hindi nakakapili ng malaya. Kaya, ayos lang. Alam ko, noon, naghiwalay kami ni Sarah dahil din kay Ginoong Davis. Binibining Davis, ano bang maganda sa talunang to? Pagdating sa itsura, kasing guwapo ko si Daniel Wu. At pagdating sa mga ari-arian, pagmamay-ari ko ang kalahati ng mga ari-arian sa villas ng Luke ng Campanilla. Ano ang meron siya kumpara sa akin? Finn, basta, lakin. Dapat ay alam na alam mo ang agwat nating dalawa. Ding! Natukoy ng sistema na nagyayabang siya. Binibigyan ka ng sistema ng gantimpala. Finn, kahit na... Dapat ay alam na alam mo ang agwat nating dalawa. IBU. Oo, Ginoong Tyler. Ikaw ang nagpakita sa akin ng agwat sa pagitan ko at ng mga makapangyarihang pamilya tulad ng sa inyo. Nahihiya talaga ako. Ginoong Tyler, malamang na pinaghirapan mo talaga, di ba? Basta katamtaman lang. Nakapagtapos ako ng kontrata sa gitnang silangan sa unang bahagi ng taon. At. Hindi naman kalakihan ang kita. Sapat lang para bumili ng pribadong jet. Tamad pa rin ako. Ding! Natukoy na nagyayabang siya. Langis sa gitnang silangan. Binibigyan ka ng sistema ng gantimpala. Naihatid na ang pribadong jet. Naihatid na ang oil field sa gitnang silangan. Ginoong Tyler, ikaw talaga ang tagapagligtas ko. Hindi naman ganoon kagaling. Wala namang espesyal. Ginoong Carter. Ngayon, kami, ang 4 na elite ng lungsod ng ilog, ay may pagkikita-kita na minsan sa 4 na taon. Nakapag-book ako ng pribadong kuwarto sa katabi lang. Ikaw na lang ang kulang. hindi mo ba nakikita na nandito ako kasama ang kaibigan ko? Mamaya na. Hindi. Ayos lang. Ginoong Carter. Iniisip ko kung pwede bang sumama sa inyong dalawang Ginoo at humanga sa 4 na elite ng lungsod ng ilog. Wala akong problema. Ikaw, Ginoong Tyler? Finn, hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang buhay namin, ang 4 na elite ng lungsod ng ilog. Kung gayon, salamat, mga Ginoo. Sa wakas, kumagat na sila. Si Ginoong Tyler lang ay nagbigay sa akin ng napakaraming benepisyo. Ngayon, may 2 pang anak mayaman. Hindi ako tutol na makisama ka sa kanila. Pero mas mabuting maging handa ka sa isipan. Hindi ako sigurado kung ano ang ibig sabihin ni Ginoong Carter sa paghahandang iyon sa isipan o kung ano ang tinutukoy niya. Ang mga binatang ito ay lahat mayabang at mapangapi. Dahil sa iyong katayuan, malamang na palagi kang mamaliitin, hahamakin, o kaya'y lalaitin. Perpekto yan, di ba? Nag-aalala nga ako na baka ang mga ito ay tulad ni Ginoong Carter. Napawang mapagpakumbaba at mahinhin. Paano ako makakakuha ng kahit ano mula sa sistema? Sarah, maghintay ka rito sandali. Pagbalik ko,
Naniniwala akong wala nang hahadlang sa atin. Ginoong Winston, Ginoong Dylan, Ginoong Carter, may kasama akong dinala. Ginoong Carter, tagal na nating hindi nagkita. Ang tagal nating hindi nagkita. At ito naman, Ito si Finn Foster. Kaibigan ko siya at ng buong pamilya Carter. Itinuturing ko si Finn na parang sarili kong kapatid. Kaya sa ating pagtitipon ngayon, isinama ko siya. Sana hindi kayo tutol. hindi naman. Ginoong Carter, napakabait ninyo. Kapatid din natin siya, di ba? Umupo. Umupo kayong lahat. Naaalala nyo ba na ngayon ay ating pagtitipon tuwing 4 na taon? Naaalala ba ninyong lahat noong 4 na taon ang nakalipas ang sinabi natin? Siyempre, naaalala ko. 4 na taon ang nakalipas, sabay-sabay tayong nag-propose sa pamilya Davis, at doon tayo pumusta. Ang sino mang mas nagtagumpay ay siyang makakapangasawa sa kanya. Nakikita ko na sa 4 na taong ito, ang pamilya Carter at Davis ay wala pang kasal. Paano kaya sa taong ito, magsimula tayong muli at makipagsabayan muli? Ang 4 na elite ng lungsod ng ilog, ha? At ang pagpapakasal kay Sarah ay isang taya lang. Mukhang kayong lahat ay naaalala pa ang taya na iyon. Pumunta ako rito ngayon para pag-usapan ito. Tungkol sa taya na iyon, baka may kaunting pagbabago. Sa sinasabi ni Ginoong Carter, gusto ninyong umatras? Hindi. Ang sasabihin ko ngayon ay tungkol sa pagpanalo sa puso ni Binibining Davis. Bukod sa ating 4, kailangan nating magdagdag ng isa pa. Lahat ng narito, maliban sa aming 4. Mukhang itong lalaking ito na lang ang natitira, di ba? Hindi maaari, Ginoong Carter. Hindi mo naman iniisip na papayagan ang batang ito na sumama sa amin sa pakikipaglaban para sa puso ni Binibining Davis, hindi ba? Tama iyan. At ang kanyang tsansa ay malamang na pinakamainam. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, si Binibining Davis ay nahulog na ang loob sa kanya. Ginoong Carter, baliw ka ba? Paano mo na ihahambing ang lalaking iyon sa amin? Wala akong nakikitang mali doon. Tao lang tayong lahat. Hindi ko iniisip na mas magaling ako kaysa kanino man. Ginoong Carter, hindi ko sinabing hinahamak kita, aking tagapagligtas. Sa palagay ko, ang buong bagay na ito ay hindi dapat pagpasyahan ng padalos-dalos. Tama iyan. Ito ay tungkol sa ating dangal. Eksakto, hindi lamang ito kahihiyan para sa atin, kundi kahihiyan din para kay Binibining Davis. Parang may problema ka sa akin. Hindi lang reklamo ito, taos-puso kong payo sa iyo. Bata, binabalaan kita. Hinahanap mo ang gulo. Tama iyan. Ang laban sa ating antas ay hindi mo kayang salihan. Iminumungkahi kong sumakay ka ng taxi at bumalik sa iyong inuupahang kwarto. Paano kung ipilit kong sumali? Nang aasar ka ba? Hindi. Inaasar ko kayong 3 dito. Sinasabi ko sa'yo, Carter. Itong kaibigan mo, hindi ba siya medyo masyadong walang karanasan? May ideya ba siya kung gaano kalakas ang impluensya naming 4 sa eksena ng lungsod ng ilog? Hindi ko iniisip na kaming 4 ay may tinatawag na impluensya. Tao lang tayong lahat. Sa tingin ko, pare-pareho lang tayo. Walang mas mataas kanino man. Lumalabas lang tayo para kumain. Iyon lang. Bakit pa natin pinapalala? Paano kung ganito? Ipapakuha ko sa waiter ng ilang dekalidad na inumin at ilang putahe. Ano sa tingin mo? Foster, umu-order ka na ba ng pagkain? Parang bahay mo na ito ah. Ginoong Tyler, baka may hindi kayo naunawaan. Tungkol sa mga inumin, hindi ko sinabing kayo ang magbabayad. Ibig mong sabihin ikaw ang manlilibre sa pagkain namin. Tama. Ang Royal Crown Club ay talagang isang mataas na uri ng club. Pero pagdating sa mga inumin, kumpara sa aming Grand Plaza Hotel, medyo kulang ito. Kaya, ipapatawag ko ang aming punong tagapagluto mula sa Grand Plaza Hotel na pumunta mismo rito upang magluto para sa inyo ng ilan sa aming mga tampok na putahe
at magdadala rin ng dekalidad na pulang alak. Ano sa tingin mo? Ang punong tagapagluto ng Grand Plaza Hotel, kaya mo ba talagang utusan siya? Ibig mong sabihin, laging sunod-sunod sa iyo ang punong tagapagluto. Eksakto. Hindi ako masyadong importante, pero pag-aari ko ang 51% ng Grand Plaza Hotel. Kaya, ang hotel na ito ay akin. Ginoong Carter, tingnan mo kung gaano siya kapangit. At sinasabi niyang may 51% siyang bahagi sa Grand Plaza Hotel. Naniniwala ka ba riyan? Uy, Wallace. Lumabas ka at mag-overtime. Babayaran kita ng 5 beses ang sahod mo. Huwag kang mag-alala, boss. Nandyan na ako. Ipinakuha ko lang sa aking butler ang lahat ng iyong mga tala. Wala kang iba kundi isang karaniwang nagtapos. Kahit na ginalingan mo ang college entrance exam at nanguna ka sa buong bansa. Ano naman? Pero pareho ka pa rin kapangit. Ginoong Carter, hindi ka naman talaga naniniwala sa kwento ng lalaking yan, di ba? Kung sinabi niya, yun na. Ano pang dahilan para magsinungaling siya sa akin? Ginoong Carter. Tanga ka talaga. Talaga bang naniwala ka kaagad sa kanya? Sino ang nakakaalam? Baka nga nagsisinungaling pa siya tungkol sa pagliligtas sa buhay mo. Tungkol dito, ako ang maghuhusga niyan. Wala kang karapatang utusan ako. Mukhang alam ng lahat ng mga batang ito na puro peke ang mga tagumpay nila. Pero si Ginoong Carter, may tunay na talento. Zach, dalhin mo ang alak. Ginoong Carter, Bakit ang bilis mong nandito? Nasaan ang alak? Ginoong Carter, dumaan lang ang punong chef ng Grand Plaza Hotel. Ang kanilang alak ay kailangan pang huminga ng 2.5 minuto. Hiniling niya na ipaalam sa inyong lahat. Pasukin siya. Lahat. Ako ang punong kusinero sa Grand Plaza Hotel. Wallace, amo. Mabilis naman akong nakarating, di ba? Ano? Ano ang tawag mo sa kanya? Nakalimutan kong ipaliwanag sa inyong lahat. Ito ang amo ng ating Dakilang Plaza Hotel. Ginoong Foster. Finn Foster. Finn, ganito ka pala kalakas, ha? Bakit hindi mo sinabi sa kapatid mo kanina? Wala akong kakaiba. Kumpara sa pera mo, isa lang itong patak sa karagatan. Huwag mong sabihin yan. Ako, umaasa lang ako sa pamilya at pinagmulan ko. Iba ka. Sige na. Mapagpakumbaba at mahinahon, at inaalagaan mo ang mga kaibigan mo. Iyan ang pinaniniwalaan kong siyang tatak ng isang elite ng lungsod ng Kabisera. Sinabi ko lang sa iyo na dalhin ang mga pinakamasarap na inumin dito. At ang ating mga tampok na putahe, nadala mo ba? Tikman ng mga Ginoo? Walang problema. Ako na bahala. Isang kabahagi ng Grand Plaza Hotel. Nasa lungsod ng ilog ako at hindi ko pa nga narinig ang Ginoong Foster na ito. Sa lahat ng mga taong ito, sinasayang ko lang ang panahon ko. Halika, Ginoong Foster, uminom tayo, ikaw at ako, parang magkapatid. Ilang maliliit na tagumpay lang iyon. Kumpara sa inyong lahat dito, hindi pa ako kapantay ninyo. Sige, hindi masama. At least may kamalayan ka sa sarili, bata. Kapaki-pakinabang pa rin ang mga ito. Sa ngayon, mananatili akong tahimik. Lahat. Kahit na ang hapunang ito ngayon ay ako ang bahala. Ikinararangal ko pa rin na inanyayahan ko ang 4 na elite ng lungsod ng ilog. Ngayon, ako, si Finn, ay nais na magtagay sa inyong lahat. Tagay. Ngayon, gusto kong mag-toast sa inyong lahat. Tagay. Mula ngayon, kahit sa negosyo ng hotel o iba pang negosyo, sana kayong 4 ay mag-aalaga sa akin. Ginoong Foster, magkakapatid tayong lahat, kaya kahit anong kailangan mo, sabihin mo lang, gagawin namin ang makakaya namin. Minamaliit mo ako kanina lang, pero nang marinig mong akin ang Grand Plaza Hotel, bigla mo akong tinawag na Finn. See, nakainom na tayo, kaya pag-usapan na natin ang negosyo. 4 na taon na ang lumipas mula noong huli tayong magkita.
Bakit hindi natin ibahagi kung ano ang mga ginagawa natin sa nagdaang 4 na taon? Matagal ko nang narinig na ikaw, Ginoong Tyler, ay isa sa pinakamayayamang tao sa lungsod ng Ilog at nabili mo nga lahat ng mga villa dito, bawat isa sa kanila. Nagtataka ako kung totoo iyon. Magkakapatid tayong lahat, kaya ang akin ay sa iyo. Kung talagang gusto mo ng isa, mabibigyan kita ng isa ngayon din. Talaga? Kung totoo iyon, baka kailanganin ko nga ng isa. Halata naman nagpapakamagalang lang ako. Nagbibiro lang si Finn. Kung gusto niya talaga ng isa, mabibigyan ko rin siya ng isa. Magkakapatid tayong lahat, kaya ang akin ay sa iyo. Kung talagang gusto mo ng isa, bibigyan kita ng isa. Sige, bigyan mo ako ng isa. Bigyan mo ako ng iba. Talagang gusto ni Tyler na bigyan si Finn ng isang villa. Wala kaming tutol. Gaya ng inaasahan, may tapang si Tyler. Bakit kailangan kong magpakitang gilas? Binigyan na nila ako ng paraan para umatras. Pero hindi, kailangan kong magpakitang gilas ulit. Seryoso. Kung talagang gusto mo ang villa, Finn, walang problema iyon. Para sa akin, ang mga ganoon ay isang patak lang sa balde. Pero baka tumagal ang papeles. Nagbibiro lang ako pare. Tingnan mo, sineseryoso mo. Mahilig ka pa ring magbiro, Finn. Pero sa totoo lang, iniisip ko kamakailan na ibenta ang mga ari-arian ng pamilya. Hindi ba ang tatay ko ay bumili ng luxury cruise ship para sa akin? Plano kong sakyan ng luxury cruise ship na iyon at maglayag sa buong mundo. Natukoy ang romantikong karibal. Nagyayabang si Tyler. Nagbigay ng reward ang system. Isang luxury cruise ship na nagkakahalaga ng $140 milyong. Ayos, kinagat niya ang pain. Mukhang may mapapala tayo ngayon. Talaga? Tyler, talagang mapagbigay ka. Namimigay ka lang ng yate na parang walang halaga. Wala iyon. Isang patak sa balde. Uy, naiinggit talaga ako sa'yo, Ginoong Tyler. Siya nga pala, narinig kong nakatira ka sa isang lumang kastilyo sa Europa. Siguradong napakamahal niyan. Wala iyon. Ako? Matagal na akong nawalan ng interes sa pera. Ang gusto ko ay ang proseso ng paggawa ng pera. Kung tutuusin, sa mundong ito, wala akong hindi mabibili. Ang mas iniintindi ko ay, sa lahat ng aking pakikipagnegosyo, ang aking mga relasyon sa mga lider. Alam mo, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang pera lang. Kailangan mo rin ng kapangyarihan. Tama ka, pare. Mukhang marami pa akong dapat matutunan sa'yo, pre. Gilly. Itago mo na lang iyan. Alam mo, mamaya-maya lang, may hapunan ako kasama ang isang kilalang tao. Busi ako. Natukoy ng sistema ang isang karibal sa pag-ibig. Nagmamayabang si Dylan. Ang iyong gantimpala, nagkaroon ka ng mga koneksyon sa lipunan at pamumuno. Aba, Alcalde Chandler, bakit ka biglang nagkaroon ng oras para hanapin ako? Ang regalong ipinadala ko kanina. Naibalik ba ito? Alcalde Chandler, ano ang kailangan mo sa akin? Sino ito? Oh, ako ito. Dylan. Si Dylan ito. Oh, Dylan. May hapunan ka ba kasama si Finn? Ipakausap mo siya. Ha? Sandali, hindi ba ikaw si Alcalde Chandler? Ako ito, Dylan. Huwag mong sayangin ang oras ko. Ipakausap mo agad si Finn. Kailangan ko siya. Finn? Alcalde Chandler, ito. Tinawag mo ba ako? Gusto kong kausapin si Finn. Pakiusap, isali siya. Finn. Pasensya. Ito ang telepono ko. Kumusta, Alcalde Chandler? Matagal na rin. Alcalde Chandler? Hinahanap niya si Finn. Paano nangyari iyon? Imposible! Tama ba ang narinig mo? Si Alcalde Chandler iyan. Talagang sigurado ako. Tiyak na si Alcalde Chandler. Talaga? Kilala rin ba ni Alcalde Chandler ang taong ito? At saka, parang napakalapit nila. Oo, kumakain ako ng tanghalian ngayon. Paano kung ganito? Ngayong gabi, magmamaneho ako para sunduin ka? Pagkatapos, makakapagkwentuhan tayo ng maayos.
Ano sa tingin mo? Hindi lang sila magkalapit. Tinanggihan pa niya ang imbitasyon ni Alcalde Chandler. Posible bang hindi lang pinapansin ni Finn ang mga tinatawag na imbitasyon? Kung tutuusin, ang mga koneksyon ng mga tao at mga kakayahan. Iba sila. Anong ibig mong sabihin, Ginoong Carter? Wala. Basta, isang komento lang. Pasensya na, lahat. Sumagot ako ng tawag habang naghahapunan. Pero si Alcalde Chandler iyon, kung tutuusin. Mabuti siyang kaibigan. Kinailangan kong sagutin iyon. Malapit ka ba kay Alcalde Chandler? Bagong kaibigan ha? Hindi lang ako malapit kay Alcalde Chandler. May mga koneksyon din ako kina Alcalde Zachary at Alcalde Bradley. Itong mga opisyal ay mga taong hindi ko man lang kayang sipsipin. At kahit magpadala ng regalo, hindi pa rin ako makakakuha ng pagkikita. Paano nangyari iyon? Finn! Talagang ikaw ay laging puno ng mga sorpresa. Noong una, akala ko isa ka lang ordinaryong tao, pero hindi ko inakala na may koneksyon ka sa pop diva na si Fiona. At sa musika, mayroon kang tunay na talento. Sinasabi mo bang may koneksyon din itong lalaki sa pop diva? Tama. Noong araw na iyon sa Royal Crown Club ko, ang pop diva ay bigla na lang sumulpot. Natakot pati ako. Wala akong ideya kung bakit siya nandito. At alam mo kung ano? Nandito siya para kay Finn. Imposible. Paano nangyari iyon? Halata naman na ordinaryong tao lang siya. Dahil sa kanyang pamilya, paano siya magkakaroon ng koneksyon sa mga pop diva at mga opisyal? Kaya sabihin ko sa iyo, itong si Finn ay talagang kahanga-hanga. Noong una, akala ko malakas lang siya sa koneksyon. Pero hindi ko inakala na patuloy niya akong sorpresahin ng paulit-ulit. At ikaw din pala ang may-ari ng Grand Plaza Hotel. Hindi lang iyon, malapit din siya sa napakaraming opisyal. Minsan talaga nagtataka ako kung ang pakikipagkaibigan sa iyo ay karangalan mo o karangalan ko. Sige. Nalilihis na tayo. Hindi ba ang buong punto ng pagtitipon natin ngayon ay makita kung sino ang karapat-dapat manligaw kay Binibining Davis? Paano tayo napunta dito? Tama si Ginoong Winston. Ginoong Carter, bakit hindi mo muna ikwento sa amin ang tungkol sa pamilya Carter? Sige, ako na ang mauuna. Katulad ni Ginoong Dylan, bumili rin ako ng estate sa Europa. Pero masakit pa rin ang presyo. Kung tutuusin, hindi ako makakapantay kay Ginoong Dylan. Ginoong Carter, nambobola ka. Ano ba? Sandali, totoo bang bumili siya ng estate sa Europa? Pero sa ibang bagay, katulad ko lang kayo. Nag-aral ako sa ibang bansa para matutunan kung paano pinamamahalaan ng iba't ibang pamilya ang kanilang mga negosyo. At saka, gamit ang aking mga kakayahan sa negosyo at impluensya, nakilala ko ang reyna ng gitnang silangan. Pagdating sa pamamahala, sa tingin ko mahusay ako. Ginoong Carter, ang buhay mo talaga ang pangarap ko. Ang sistema ng pagyayabang na nagkakatotoo ay hindi man lang tumutugon. Ikaw ay sariwang hangin sa mga anak mayaman. Sa pangkalahatan, ang aking mga personal na kakayahan ay balanse. Kaya pagdating kay Binibining Davis, sa tingin ko, may karapatan akong magsalita. Tama. Totoo ang sinabi ni Ginoong Carter. Ngunit kung gusto nating ligawan si Binibining Davis, kailangan nating tandaan ang isang bagay. Iyon ay, ano ba ang kailangan ng pamilya Davis? Kaya, ano sa tingin mo ang kailangan nila, Ginoong Winston? alam mo, sa antas natin, ang pera ay numero lang. Kaya, sa tingin ko, ang mga koneksyon ko sa reyna ng gitnang silangan ay, sa ating tatlo, ang aking pinakamalaking lakas. 4. Saka, Finn. Sa tingin ko, narinig ko na siya. Si Ginoong Winston at ang reyna ng gitnang silangan ay malapit na malapit. Kaya, nagkalapit ba kayong dalawa? Narinig kong tinanggihan mo siya. Bakit? Dahil may sarili akong karera. Busi ako, alam mo. Hindi ko kaya. Dahil lang sa isang babae may gusto sa akin. Itapon ang lahat ng meron ako. Hindi ganyan ang ugali ng isang lalaki. Pre. Ginoong Winston, sinasabi mo bang ang reyna ng gitnang silangan ay may gusto sa iyo? Hindi mo pwedeng sabihin iyan. Para sa akin, ang buong bagay na ito ay talagang pabigat. At isa pa, alam ninyong lahat, mga babae, ha?
Sila ay talagang sakit ng ulo, kahit na ang reyna ng gitnang silangan na ito ay talagang napakaganda. Masyado siyang malagkit. Hindi ko kayang, dahil lang sa kanya, itapon ang lahat ng negosyo ng pamilya ko. Sasabihin ko sa iyo ito. Kung imbitahan ko siya sa lungsod ng kahoy ngayon, tatakbo siya agad sa akin. Kung tutuusin, kaya kong 7 beses sa isang gabi. Ding! Natukoy ang pagmamayabang ng karibal sa pag-ibig ng host. Ibinibigay ang gantimpala sa host. Ang pagtingin at pabor ng reyna ng gitnang silangan sa host. Ang host ay tumatanggap ng gantimpala 7 beses sa isang gabi. Hindi ako makapaniwala. Sinasabi pa ni Ginoong Winston na may gusto sa kanya ang reyna ng gitnang silangan. Anong katarantaduhan iyan? Pero pabor ito sa akin. Teka, hindi. Tapat ako kay Sarah. Kaya kahit na ang reynang ito ay napakaganda, hindi ako mai-in-love sa kanya. Anong problema? Bakit ka ganyan kataranta? Kakadating lang ng reyna ng gitnang silangan sa hotel natin. Nandito na sa hotel natin ang reyna ng gitnang silangan. Kakaiba. Bakit naman darating dito ang reyna ng gitnang silangan? Ang Royal Crown Knob ay hindi karapat-dapat tumanggap ng mga dayuhang panauhin sa ganitong antas. At pumunta ang reyna ng gitnang silangan sa lungsod ng kahoy at wala man lang balita tungkol doon? Uy! Ginoong Winston, sa tingin mo, nandito ba ang reyna para sa iyo? Tama, kung hindi, ang reyna ng gitnang silangan ay walang dahilan para pumunta dito, kaya malamang na nandito siya para sa iyo. Nagmamayabang lang ako. Ano bang nangyayari? Noon, ang reyna na ito at ako ay nagpalitan lang ng tingin mula sa malayo. Wala talaga akong koneksyon sa kanya. Paano naman siya darating para sa akin? Ngunit sa buong silid na ito, kahit sa buong hotel, parang walang iba kundi ako ang nakakita na sa reyna ng gitnang silangan. Maaari bang iyon mismong maikling sulyap ang nagpahulog ng loob ng reyna sa akin? Ang swerte ko naman. Sige, boss, mas mabuting puntahan mo iyon at tingnan. Sige, pupunta ako para salubungin siya. Ah, tama, Ginoong Winston. Sumama ka na rin. Kung sakaling pribadong pagpupulong talaga ito sa reyna, hindi ko kayang harapin mag-isa. Sige, mula rito, panoorin ninyo kung paano ko siya haharapin. Diyos ko. Ito pala ang reyna ng gitnang silangan. Napakaganda niya talaga. Unang beses ko itong makita, ang pinakamaganda at pinakamayamang babae sa mundo. Ano ang ginagawa ng reyna dito? Malamang dito lang siya para magsaya. Kumakanta rin ba ng karaoke ang reyna? Huwag kang hangal. Nandito ang reyna para maghanap ng isang tao. Maghanap ng isang tao? Sino kaya ang gusto niyang makita dito? Sino sa hotel na ito ang may ganoong kalaking impluensya na pupuntahan pa ng personal ng reyna ng gitnang silangan? Sa tingin ko, ang boss ko. Huwag kang katawa-tawa. Nanalo ba ang boss mo ng Nobel Prize o napabilang sa pabalat ng isang magasin? Ibang-iba talaga ang dalawang klase ng tao. Nag-uusap ba kayo tungkol sa akin? Hindi. Pasensya na, Ginoong Foster. Wala akong sinabi. Huwag kang matakot. Narinig ko ang lahat ng malinaw. Pero baka mabigo ka. Ang reyna ng gitnang silangan. At ako ay may kaunting koneksyon nga. Ginoong Foster, siguradong nagbibiro ka. Oo, kahanga-hanga ka nga. Pero iyan ang reyna ng gitnang silangan. Hindi mo lang naman iyan sinasabi dahil maganda siya. At sinusubukan mong samantalahin siya, di ba? Paano naman iyon mangyayari? Si Sarah lang ang nasa puso ko. Siya lang talaga. Hindi ako magpapadala sa ganda. Ginoong Foster. Anong ginagawa mo? Nag-aalinlangan ng boss. Hindi maaari. Si Ginoong Foster ay palaging may gusto kay Binibining Davis. Paano siya magpapadala sa ganoong kagandahan? Tama ba, boss? Paano naging siya? Mahal, ang pag-ibig natin ay parang drop tower. Finn, ang pangit mong kumanta. Siguradong pupunta ako sa lungsod ng kahoy para bugbugin ka ng personal. Siya.
Pagdating mo sa lungsod ng kahoy, bibigyan kita ng maayos na pagtanggap. Katawa-tawa. Ginoong Foster, ano ang nangyari? Gusto mo bang tawagan ko si Binibining Davis? Hindi. Nawala lang ako sa sarili. Kamahalan. Ikaw nga talaga. Ako ito, si Winston. Hindi mo ba ako naaalala? Noong huling beses na nasa bansa mo ako, kaming mga mangangalakal mula sa lungsod ng Kahoy ay dumalo sa inyong pagpupulong. Nakaupo ako sa ika-6 na upuan sa kanan mo. Noon, sinulyapan mo pa nga ako at binigyan mo ako ng matamis na ngiti. Kumusta? Magandang makita ka rito. Naalala ko na nga ngayon. Noon, sa inyong karaban ng mga mangangalakal mula sa lungsod ng Kahoy, may isang tao na nakatawag ng pansin ko. Ako iyon, tama. Ako nga. Pero hindi ko inakala na kayo. Kamahalan ay talagang dahil sa panandali ang sulyap na iyon. Maglakbay ng malayo papuntang lungsod ng hari para lang hanapin ako. Noon, may nakita akong tao sa mga nanonood na kamukhang kamukha ng unggoy, kaya hindi ko napigilang tumingin muli. Hindi masama, tumanda ka ng maayos, ganoon ka pa rin gaya ng dati, mukha ka pa ring unggoy. Winston, bumalik ka, tigilan mo na ang pagpapahiya sa sarili mo. Tumahimik ka. Finn, sa wakas nakilala na kita. Nagmamadali ako ngayon. Hindi ako nakapaghanda ng maayos. Wala akong dalang maganda. Sana, tanggapin mo ang mga bulaklak na ito. Malaking karangalan na narito ka ngayon. Ano pa ang hinihintay natin? Bakit hindi mo ako ihatid sa loob? Hindi ako makapaghintay na mailibot mo ako sa lungsod ng Kahoy. Finn. Astig. Kamahalan. Nagmula ka pa sa England, kaya ano ang gagawin mo rito? Kung sasabihin kong pumunta ako para lang makita ka, maniniwala ka ba sa akin? Naniniwala ako sa'yo. Ang maalala ng kamahalan ay isang karangalan. Hindi ko akalain na dahil lang sa pag-awit ko sa'yo ng ilang kanta online. Ay lilipad ka pa nga para pumunta rito. Kamahalan, dahil nandito ka na, titiyakin kong maiiwan sa'yo ang isang malalim at kahanga-hangang alaala. Aray, sino yan? Sarah, ano ang ginagawa mo rito? Ano? Talagang ayaw mo akong pumunta, di ba? Nakakabala ako sa date mo kasama ang Reyna. Paano magiging ganoon? Bakit hindi ako binalaan ng sino man sa inyo? Binalaan kita. Masyado kang abala sa pakikipag-chat sa Reyna. Ang ginoo mo naman. Pumunta ang Reyna ng napakalayo para lang makita ka. Sabihin mo, kailan ka pa pumunta sa gitnang silangan? Hindi ako pumunta sa gitnang silangan. Ngayon ko lang nakilala ang Reyna. Nagsisinungaling ka pa rin? Sinasabi ko sa'yo, kung hindi ka magsasabi ng totoo ngayon, hindi pa tayo tapos. Ikaw ba ang nobya ni Finn? Oo. Siya nga. Sinong nobya mo? Ganon ba? Nakakaluwag iyan. Finn, bumalik ka sa gitnang silangan kasama ko. Ang ating bansa ay may 12-dosenang balon ng langis na naghihintay sa atin. Bitawan mo siya. Akala ko wala kang kinalaman kay Finn. Sinong nagsabing wala kaming relasyon? Hindi ako ang nobya niya. Asawa ako niya. Hindi ako ang nobya niya. Asawa niya ako. Sobrang sabik ako. Paano ako naging ganito sa harap ng 4 na elite ng lungsod ng ilog? Kung ganoon, hahabulin ba nila si Finn? May mali ba akong sinabi? Hindi. Binibining Davis. Bagay na bagay kayo ni Ginoong Foster. Kayong dalawa ay talagang isang tambalang itinakda sa langit. Tama si Ginoong Winston. Kayong dalawa ang pinakamagandang magkasintahan. Sang-ayon ako diyan. Kayong dalawa. Sa madaling salita, sa harap mismo natin, ang 4 na elite ng lungsod ng ilog. Nagsama-sama. Paano ninyo? Sayang. Finn, bakit may nobya ka na? Pero kahit ganoon, ikaw pa rin ang aming pinakamahusay na kasosyo sa gitnang silangan. Kapag may negosyo, ikaw ang unang maiisip ko. Opo, kamahalan. Ngayong nagkita na tayo, aalis na ako para asikasuhin ang aking mga gawain. Sige, irereserba ko kayo sa Grand Plaza Hotel. Sarah, gumagabi na.
Paano kung sasama ka rin sa akin at tumuloy ka sa Grand Plaza Hotel? Ano sa palagay mo? Binibining Davis, huwag kang mahiya. Suportado namin kayong dalawa. Todo suporta kami sa inyo, sige. Tara. Sarah, gising ka na. Dahil sa'yo, ang ingay mo nang bumangon ka. Pagod na pagod ako. Kung tutuusin, kagabi, 7 beses nating ginawa. Manahimik ka. Ngayon ka lang nahiya. Kagabi, hindi ka naman ganyan. Hindi ko sinagot ang phone ko buong gabi. Baka may naghahanap sa akin. Naku, mahigit 20 beses akong tinawagan ni Papa. Peste, saan ka galing? Pumunta ka sa class reunion at hindi ka umuwi buong gabi. Papa, nasa class reunion ako kagabi. Nakainom ako ng sobra. Nalasing ako. Kaya naghanap ako ng hotel at natulog. Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Malaki ka na. Palagi kang nasa labas, hindi umuwi. Parang baliw kang tumatakbo. Darating sina Ginoong Wyatt at ang iba pa sa bahay natin ngayon. Umuwi ka na agad. Ginoong Wyatt? Sino si Ginoong Wyatt? Nako, wala ka bang maisip na iba? Si Finn lang ang laging nasa isip mo. Ginoong Wyatt? Ha? Taga, lungsod ng kabisera. Bilisan mo umuwi. Pero, Ipangako mo kay Papa, sasamahan kitang umuwi. sige Papa. Uwi na ako ngayon. Huwag kang mag-alala. Papunta na ako, okay? Sasama ka talaga sa akin pag uwi? Oh, perfect. Sasabihin ko sa Papa mo na akin ka. Akin ka. Pero may, Ginoong Wyatt, hindi ka ba natatakot? Matakot? Sabihin ko sa'yo. Sobrang kumpiyansa ako ngayon. Ang dami mo nang naabot. Pag uwi natin, sasabihin kong mabuti ka sa Papa ko. Baka pumayag na siya. Wala nang oras. Umuwi na tayo. Bakit ka nagmamadali? Tanghali pa lang. Hindi pa sila dumarating. Alam mo, pwede pa nating gawin ang dami-dami pang bagay. Finn, makikilala mo na ang mga magulang ko. Medyo mainitin ang ulo ni Mama. Kaya niyang maging napakasama. Huwag kang mag-alala. Kaya ko to. Ginoong Wyatt, nandito ka na. Bakit si Sarah muna ang nakilala mo? Hindi mo man lang ako sinabihan. Kung gayon, ayon sa sinasabi ninyo, Ginang Davis, sinasang-ayunan ninyo ang pagpapakasal ko kay Sarah. Siyempre. Si Ginoong Wyatt ang pinakamataas na tao sa lungsod ng kabisera. Kung mapapangasawa mo si Sarah, malaking karangalan iyon para sa kanya. Kung gayon, salamat Ginang Davis. Ikaw. Finn. Ginoong Davis, matagal na tayong hindi nagkita. Finn? Ailing Finn? Bakit kasama mo ang anak ko? Ano ang ginagawa mo dito? Mukhang. Nakalimutan mo ang sinabi ko sa iyo noon. Papa, Ang sinabi ko, 3 taon na ang nakalipas. Uulitin ko ba? Kumpara noong 3 taon, mas mayabang ka na ngayon. Para lang makapagpakitang tao. Nagrenta ka pa ng magarbong kotse. Ginoong Davis, ito. Finn, tumahimik ka. Hindi ka sapat para sa aming Sarah. Ang lalaking pakakasalan ni Sarah ay dapat isa lang sa 4 na elite ng lungsod ng kabisera o taong mas mataas pa ang estado kaysa kanila. Mama, totoo na kay Finn ang kotseng ito. At mayroon din siyang Bugatti at Colinan. Nakaparada sila sa Royal Crown Club ni Ginoong Carter. Kung ayaw mo akong paniwalaan, magtanong ka. Pinaglalaruan mo ba ako ng mga kalokohang ito? Aalamin ko kung ano talaga ang nangyayari. Tumutunog ang telepono. Kumusta? Finn, ayon sa hiling mo, handang-handa na ang kotse para sa'yo. Nasa waiter na ang mga susi. Sige, Ginoong Carter. Salamat.
Magkapatid tayo, hindi na kailangan yan. Paano iyon naging posible? Mama, bakit hindi ninyo ako pinaniniwalaan? Hindi ko na ba sinabi sa inyo? Ibang-iba na siyang tao ngayon. Sarah, pwede bang tigilan mo na ang pagiging labis na romantiko? Paano mo hahayaan na ang mga murang salita ay manloko sa iyo? Ginoong Davis, nandiyan mismo ang kotse sa harap mo. Hindi mo man lang pinaniniwalaan ang kotseng ito? Mama, Papa, sa totoo lang ngayon, may sasabihin lang sana ako sa inyo. Si Finn ay gumagamit ng Bitcoin at kumita ng napakaraming pera. Ang pera niya ngayon ang pinakamalaki sa buong lungsod ng ilog. Sige, tumigil ka na. Kahit na sobrang sinuwerte siya at kumita ng pera, bumili ng magarbong kotse. Akala niya makakapangasawa siya sa pamilya Davis? Kailangan ng isang lalaki ang ambisyon. Hindi mo pwedeng ubusin lahat ng pera mo sa mga mamahaling bagay. Ano ang maaabot mo sa hinaharap? Bukod dyan, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang pera, para sa ating pamilya, ay mga numero lamang. Kailangan kong maging responsable para sa buong pamilya Davis. Ginoong Davis, kung gayon, talagang nagtataka ako. Anong mga pamantayan ang kailangan kong maabot para mapangasawa ang iyong Sarah? Maaaring mabigla ka dito? Siyempre, ang 4 na elite ng lungsod ng Cabecera, bawat isa sa kanila ay may espesyal na katayuan, posisyon, at pinagmulan sa lipunan. May malawak na koneksyon. Lahat sila ay mga nangungunang bilyonaryo. Kung ganoon, mas lalo akong nagtataka. Maaari mo bang sabihin sa akin ng mas detalyado? Hayaan mong makita ko ang agwat sa pagitan nila at sa akin. Sige, kung gayon, sasabihin ko sa iyo ngayon. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang pagkakaiba mo sa kanila at lumayo ka kay Sarah mula ngayon. Papa, Leo, ihatid mo muna si Binibining Davis sa bahay. Opo, sir. Binibining Davis, malapit nang dumating si Ginoong Wyatt. Pumunta ka na sa iyong silid at magpahinga. Babalik si sir sa ilang sandali. hindi. Lalaban ako sa inyo ng buong lakas tungkol dito. Hindi ko kayo hahayaan na maliitin si Finn. Pasaway na bata? Hindi mo ba maintindihan ang mabuting hangarin namin? Bakit namin pinagsisikapan na pumili ng asawa para sa iyo? Ito ay dahil gusto naming makahanap ka ng magandang tahanan para sa natitirang buhay mo. Isang magandang tahanan? Mama, paano mo nasasabi iyan nang walang konsensya? Paulit-ulit mong sinasabi na tungkol ito sa paghahanap ng magandang tahanan para sa akin. Para sa aking hinaharap? Pero ito ay para lang sa hinaharap ng pamilya Davis. Sa iyong puso? Isa lang akong taong, kapag napaikasal na, hindi na babalik. Mawawala ang lahat ng halaga ko. Isa lang akong pwedeng itapon. Anong kalokohan iyan? Sarah, may sasabihin ako sa iyo. Hanggat ako ay bahagi ng pamilya Davis, hindi ko papayagan si Finn na tumapak sa bahay na ito. Ganoon ba, Ginang Davis? Sana hindi mo pagsisihan ang sinabi mo ngayon. Papa, alam mo rin yan. Ang pamilya Davis, kasama ako, sa 4 na elite ng lungsod ng ilog, ay wala talagang halaga. Isa lang akong pamalit. Sa tingin mo, ang ipakasal ako sa kaniya, ay talaga bang magpapasaya sa akin? Anong klasing usapan yan? Anong kasunduan? Anong kalakal? Kailangan ng panahon para lumago ang damdamin. Kapag naging miyembro ka na ng kanilang pamilya at naging kanyang asawa, ang araw-araw na pagsasama ay makakatulong sa paglago ng damdamin. Hindi ka pa ba sawa sa mga mayayamang tagapagmana? Bawat isa sa kanila ay walang puso at walang utang na loob. Naniniwala ka pa ba sa sinasabi mo? Papa, noong bata pa ako, hindi mo kami pinapayagang magsama. Sabi mo noon na masyadong malaki ang agwat ng ating mga katayuan. Bata pa ako noon at wala akong karapatang pumili. Pero ngayon, siya ang pinakamamahal ko. Makakasama ko si Finn, anuman ang mangyari. Sigurado akong siya ang mahal na mahal ko. Pakakasalan ko siya sa buhay na ito. Hindi ko siya bibitawan at hindi ko siya iiwan. Tanga. Pwede bang maging matino ka naman kahit minsan? Gaano kalaki ang agwat ni Finn sa 4 na elite ng lungsod ng Cabecera? Halimbawa si Winston, na pinaka hindi kilala sa kanila. Sa edad na 10, may kasanayan na siya sa 4 na wika.
Sa edad na 12, ibinigay ng kanyang ama ang pamamahala ng kumpanyang pampubliko sa kanya. Ilang araw lang ang nakalipas, nakipagkita pa siya sa reyna ng Gitnang Silangan at maganda ang naging usapan nila. Sa usapin ng mga koneksyon at personal na kakayahan, sa anong paraan ba makakapantay si Finn? Natukoy ang iyong karibal sa pag-ibig, si Winston, na nagyayabang, inilalabas na ng sistema ang iyong gantimpala. Naidagdag na ang iyong kasanayan sa 4 na wika. Naidagdag na ang iyong kasanayan sa pamamahala. Kaya pwedeng maantala ang gantimpala? Mukhang ang mga taong ito, sa harap ko mismo, ay hindi pa rin sapat ang yabang. Tama na, kayong dalawa. Maghiwalay na kayo ngayon. Ginoong Davis, may itatanong ako. Sa 4 na elite ng lungsod ng Ilog, bukod kay Ginoong Winston, yung 3 pa, kaya nga ganyan din kahanga-hanga. Wala kang alam. Mas wala ka pang alam kaysa sa isang 3 taong gulang sa lungsod ng Ilog. Bukod kay Winston, ang 3 iba ay ang talagang pinakamagaling. Kilala ni Dylan ang maraming leader. Pagmamayari pa niya ang mahigit sa 100 manor sa Europa. Hindi iyan galing sa impluwensiya ng pamilya. Siya mismo ang kumita niyan lahat unti-unti. Binabati kita, host. Na-credit na ang European Manor. Wow, ganyan kahanga-hanga? Halos lahat ng mga karapatan sa villa ng lungsod ng Ilog ay nasa kamay ni Tyler. Hindi pa banggitin si Ginoong Carter, may 100 bilyon siyang mga ari-arian. Nakilala pa niya ang maraming dayuhang leader ng personal at may mga koneksyon sa kanila. 2 lang ang itatanong ko sa'yo, Finn. Ano ang meron ka para makipagsabayan sa kanya? Binabati kita, host. Nakuha mo na ang karapatan sa ari-arian ng villa sa lungsod ng Ilog? System, iyon lang ba? Paano ang 100 bilyong ari-arian? Hindi namin nakita ang iyong pagmamayabang ng karibal sa pag-ibig. Si Ginoong Carter, pero Ay talagang tapat. Ngunit para ipakilala ako ng sistema sa napakahalagang tao, ay talagang isang biyaya. Kaya ngayon alam mo na ang agwat sa pagitan mo at nila? Oo, ngayon ko na tuluyang nakikita ang agwat sa pagitan ko at nila. Ginoong Davis? Oh, Ginoong Davis? Malamang hindi mo naisip sa buong buhay mo na ang mga salitang sinabi mo sa akin ay maaaring agad na gawin akong isang tycoon habang sabay ding nag-iipon ng napakaraming koneksyon. Dahil alam mo na ang agwat, umalis ka na agad. Wala ka, kung hindi isang mahirap na bata, hindi ka karapat-dapat na maging manugang ng pamilya Davis. Mama, kung ganyan ang sasabihin mo, hindi ko na kailangang kilalanin kang ina ko. Hindi mo ni minsang inisip ang kaligayahan ng anak mong babae. Ang inaalala mo lang ay pera at ang kayamanan ng pamilya Davis. Ikaw na walang utang na loob na anak, binabalaan kita. Kung talagang maglakas loob ka na magtanan kasama ang batang ito, itatakwil kita. Sige, itakwil mo na ako. Ang isang ina na ang tanging inaalala ay ang kita, tulad mo, ay hindi karapat-dapat na tawaging ina. Ikaw na walang utang na loob na anak. Bakit hindi ko mapagsabihan ka ng tama? Kalimutan mo na ang iba. Kahit pa magtrabaho si Finn habang buhay, kaya ba niyang bilhin ang isang villa dito para bigyan ka ng komportableng buhay? Kaya niya. Ang yabang. Alam mo ba kung sino ang nag-develop ng komunidad ng villa na ito? Ang pamilya Tyler ng lungsod ng Ilog. Kahit ang pera para magrenta ng 10 Maybach ay hindi katumbas kahit isang tile sa sahig dito. Oh, ganoon ba? Ha? Ano? Nakikita mo na ba ang agwat ngayon? Ang agwat sa pagitan mo at Sarah? Alam mo ba ang agwat sa pagitan mo at ang 4 na elite ng lungsod ng Ilog? Dahil alam mo na ang agwat, umalis ka. Paano kung sabihin kong ang karapatan sa pag-develop ng villa na ito ay akin lahat? Paano kung sasabihin ko sa iyo na ang mga karapatan sa pagpapaunlad ng villa na ito ay akin lahat? Hahaha. Oh Finn, matagal na kitang hindi nakita. Wala kang ibang napagbuting kakayahan. Pero ang iyong pagyayabang ay lumaki ng husto, ha? Hindi ako nagyayabang. Finn, oh Finn, akala ko noon ay mahirap ka at wala kang tunay na kasanayan. Pero kahit papaano ay tapat ka. Pero ngayon parang talagang nagkamali ako ng pagkakilala sa iyo. Kaya alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng mga karapatan sa ari-arian ng mga villa na ito? Kahit pa magtrabaho ka ng 10 buhay, hindi mo pa rin kayang bayaran kahit isang banyo dito. Mama, nasa harapan mo na ang mga katotohanan, kaya bakit ayaw mong maniwala? Finn, hinding-hindi siya magsisinungaling. Oh, sa ganitong pagkakataon, ipinagtatanggol mo pa rin ang batang ito? Sabi nila, ang mga babae ay labis na romantiko at nagiging tuluyang walang utak. Mukhang totoo nga. Papa, hindi ka naniniwala sa akin. Ngunit kailangan mong maniwala sa mga katotohanang nasa harap mo, gaya noong nakaraang gabi. Hindi lang naghapunan si Finn,
kasama ang 4 na elite ng lungsod ng ilog, kundi ang kanyang mga nagawa ay higit na nakakalamang sa kanilang 4. Kung hindi, bakit hindi sila dumating ngayon para manligaw? Sarah, anong sinasabi mo? Alam na alam ko na si Finn ay naiiba sa kanila. Dahil hindi lamang siya higit na nakakalamang sa kanila sa mga nagawa, kundi pati na ring iniiwan niya sila sa alikabok sa mga koneksyon. Talaga ba? Sa pagkakaalam ko, pagdating sa mga koneksyon, Ginoong Dylan, marami siyang kilala na mga malalaking tao sa lungsod ng ilog. Winston, kilala pa nga niya ang reyna ng gitnang silangan. Ano ang maihahambing ni Finn diyan? Ang reyna ng gitnang silangan, pumunta siya kagabi. Pero pumunta siya para kay Finn. Ano? Ang reyna ng gitnang silangan, dumating siya kagabi, pero pumunta siya para makita si Finn. Ano? Papa, hindi ka ba naniniwala sa akin? Uy, Amira, Finn, ngayong gabi, pwede ka bang sumabay sa akin ng hapunan? Meron akong negosyong dapat pag-usapan sa'yo. walang problema. Pero kung libre ka, gusto kitang anyayahan sa Katahimikan Heights. Isasama kita para makilala ang ilang kaibigan. Yan ba ang bata mong nobya? Ayoko talagang makita siya. Kamahalan, nasa bahay ko siya ngayon. Nandito si Finn para hingin ang kamay ko. Kailangan namin ng basbas mo. Si Amira ay. Ang reyna ng gitnang silangan. Makikipagkita rin siya kay Finn mamayang gabi para pag-usapan ng negosyo sa langis. Imposible. Imposible talaga iyan. Ito ang pribadong impormasyon ng kontak ni Amira. Sa buong mundo, hindi hihigit sa 10 tao ang may numerong ito. Pero Paano ba nagawa ni Finn? Papa? Di ba sinabi ko sa'yo? Hindi na katulad si Finn ng dati. Lubos na siyang nagbago. Kaya na niya ngayon tumayo sa tuktok ng mundo. Dumating na si Ginoong Wyatt. Nandito na si Ginoong Wyatt. Oh, Ginoong Wyatt, nandito na kayo. Nandito na ako ngayon para mag-propose kay Sarah. Kaya, kinailangan kong pumunta dito ng maaga. Ito ang iyong anak na babae, di ba? Ang ganda talaga. At ang ganda ng katawan. Bakit nakatayo ka lang diyan? Halika, batiin mo si Ginoong Wyatt. Ginoong Wyatt. Binibining Davis, ang ganda mo, parang bulaklak. Ngayong nakikita kita ng personal, talagang totoo ang balita tungkol sa'yo. Alam mo kung ano, pumasok na tayo sa loob at mag-usap. Oo. Mag-usap tayo sa loob. Tuloy kayo, tuloy. Teka. Ginoong Davis, nag-uusap tayo tungkol sa mga pribadong romantikong bagay. Kaya hindi na kailangan na papasukin ang driver. Driver? Siya. Hindi driver si Finn. Hindi driver? Sino ka? kumusta? Magpapakilala ko. Ako, si Finn Foster. Ako ang kasintahan ni Sarah. Anong sinabi mo? Ikaw ang kasintahan ni Sarah, Carter. Bingi ka ba? Sabi ko, ako, si Finn. Ginoong Davis, anong nangyayari? Bakit si Sarah ay may isa pang kasintahan? Huwag mo siyang pansinin, Ginoong Wyatt. Nagsasabi lang siya ng katarantaduhan. Hindi namin kailanman kinilala siya bilang aming manugang. Hindi pa? Finn, dahil nandito si Ginoong Wyatt, tigilan mo na ang katarantaduhan. Hindi kita kailanman kinilala bilang aking manugang. Hindi ko kailangan ng iyong pagkilala. Sapat na ang akin. Ikaw, Kumusta? Ikinagagalak kong makilala ka. Ako si Wyatt. Kumusta? Ako si Finn. Sa mundo ng lungsod ng ilog, kailan pa nagkaroon ng taong nagngangalang Finn? Bakit hindi ko kailanman narinig ang tungkol sa iyo? Makatuwiran na hindi mo pa ako narinig. Dahil bago to, isa lang akong pangkaraniwang alipin ng sahod na walang katayuan o posisyon. Anong pinagtatawanan mo? Wala. Medyo nagulat lang ako. Sa buhay na ito, mas mataas pa rin ako kaysa sa isang alipin ng sahod. Ano ang napakatalino mong opinyon? Kahit na ang pamilyang Davis ay hindi isang napakataas na prestihiyosong pamilya, ito ay isa pa ring kilalang pamilya. Kaya ang pamilya ng asawang lalaki ay hindi dapat maging mga walang kwenta. That, Ibig mong sabihin, karapat-dapat ka kay Sarah? sasabihin ko, si Sarah ay halos hindi karapat-dapat para sa akin. Kung gayon, pasensya na dahil sa paningin ko, wala ka lang. Pasensya na dahil sa paningin ko,
Wala ka lang. Finn, paano ka nangahas? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ang tanga ko talaga. Dahil sa agwat ng ating katayuan, nagalit pa talaga ako sa iyo. Talagang hindi karapat-dapat sa akin. Kung ganoon ang sabi mo, mas lalo akong naging interesado. Sabihin mo sa akin, karapat-dapat ka ba kay Sarah? Ano ang dahilan para maging karapat-dapat ka sa kanya? Dahil taimtim mong itinanong, sasabihin ko sa iyo ng may awa kung anong mga regalo sa pagpapakasal ang dala ko para sa alok na ito. Oh? Matagal ko nang narinig na si Ginoong Davis ay mahilig mangolekta ng kaligrapiya at mga pinta. Ang nakarolyong pintang ito ay mula sa aking koleksyon. Isang orihinal na gawa ng nangungunang kontemporaryong artista, Maestro Quinn. Isang regalo para kay Ginoong Davis. Naku, Sana hindi na kayo nag-abala. at ito ay mula sa tindahan ng mga lumang gamit ng pamilya ko. Isang bagay na dinala ko, isang sinaunang kalderong tanso. Regalo rin ito para kay Ginoong Davis. Oh, Ginoong Wyatt, napakabait ninyo. Ang laki ng ginastos ninyo. Wala yan. Ang maliliit na bagay na ito, para sa akin, ay isang patak lamang sa balde. Kaya, Ginoong Wyatt, sinasabi ninyo na sa inyong bahay, mayroon pang ilan mga kayamanang higit na mahalaga kaysa sa dalawang bagay na ito? Kaya sinasabi ni Ginoong Wyatt sa inyong lugar, mayroon pa ring marami mga kayamanan na mas mahalaga kaysa sa dalawang bagay na ito. Isa na namang pasikat. Sige, magyabang ka pa. Hindi ako makapaghintay na makita kung anong kahanga-hangang mga bagay na ipagyayabang mo. Siyempre, baka magulat ka kapag narinig mo. Nagkataon na kilala ko mga dalubhasa sa kaligrapiya sa buong mundo. At ang tindahan ng alahas ng aking pamilya ay isang pandaigdigang kadena. Para sa mga maliliit na bagay na ito, hindi ko talaga sila pinapansin. Natukoy ang pagyayabang ni Wyatt. Ipinagkaloob ang gantimpala. Binabati kita, host. Nakuha mo ang paghanga ng isang pandaigdigang kaligrapo. Binabati kita, host. Nakuha mo isang pandaigdigang kadena ng alahas. Ang tindahan ay pinalitan ng pangalan bilang Foster Jewelry. Gaya ng inaasahan, tanging isang katulad mo, isang totoong malaking tao, ang magyayabang sa mismong harapan ko. Isang pandaigdigang kadena ng alahas. Ano bang ibig sabihin niyan? Kahit ang apat na elite ng lungsod ng ilog ay hindi maglalakas loob na magyabang ng ganyan. Sige, magyabang ka. Ano pa bang ipagyayabang mo? Ilabas mo na, kaya ko pa. Antigo, kaligrapiya, at mga pintura lang. Meron akong mga ganitong bagay din. Hoy, ikaw. Finn. Alam ko kung anong uri ng kayamanan ang ipinagyayabang ko sa harap mo. Ngunit kahit na naiinggit ka at may sama ng loob, huwag mong subukang magpanggap. Kung malantad ang pagpapanggap mo, hindi mo lamang makukuha ang puso ni Binibining Davis. Lalo mo lang siyang mapapalayo sa iyo. Sino ang nagsasabing nagpapanggap ako? Tama. Hindi nagpapanggap si Finn. Naniniwala ako sa kanya. Makinig ka, Sarah. Huwag kang masyadong madaling maloko ng ibang tao. Ikaw ang magiging manugang na babae ng pamilya Wyatt. Paano ka maluloko ng ganyan kadali? Sino ang nagsasabing nagsisinungaling ako? Sinong nagsabing nagsisinungaling ako? Ibig kong sabihin, Ginoong Foster, talagang sineseryoso mo ang pagpapanggap mo. Talagang nagpapanggap ka habang nasa tawag ka. Alam mo bang si Maestro Quinn ay may sakit at nagtatago ngayon? Paanong naging sunod-sunuran ng isang delivery boy na tulad mo? Paano mo nalaman? Kinakausap kita, Finn. Tinatawag kitang Ginoong Foster, pero hindi mo man lang napapansin na nangungutya ako. Kapag mas kaunti ang alam, mas malaki ang yabang. Alam mo ba kung gaano kalaking tao? Si Maestro Quinn? Bakit naman niya makikilala ang isang kagaya mong walang sinuman? Para makilala ang isang maestro na ganyan, kailangan mong umasa sa mga koneksyon ng tatay ko. Oh, Finn, bakit bigla kang may oras para kontakin ako? Wala lang, nag-usisa lang ako, kaya naisipan kitang tanungin. Ginoong Quinn, nakapagbigay ka na ba ng iyong orihinal na kaligrafiya at mga pinta kay Ginoong Wyatt? Sino si Ginoong Wyatt? Yan si Wyatt ng pamilya Wyatt. Oh, ngayong nabanggit mo, naalala ko. Noong nakaraan, may lumapit sa pinto ko na humihingi ng pinta, pero hindi ko siya pinansin. Pinaalis ko na lang siya. Oh, kung gayon, dahil ikaw, Ginoong Quinn, ay hindi nagbigay ng iyong orihinal na kaligrapiya at mga pinta kay Ginoong Wyatt. Kung gayon, ang dinala ni Ginoong Wyatt ngayon. Tama na. Nakipagsabwatan ka talaga sa isang tagalabas para magpanggap na si Maestro Quinn at ipahiya ako.
Maestro Queen. Maestro Queen. Ginoong Queen, ikaw nga talaga. Ikaw. Oh, hindi ba ikaw yung nagnais ng orihinal kong likha noong nakaraan? Ang batang master ng pamilya Wyatt? Oo, ako nga. Narinig ko lang kay Finn na nasa iyo ang orihinal ko. Hindi ko maalala. Na ipinagbili ko ito sa iyo? Maestro Queen, maari kong ipaliwanag ito. Kung hindi ka makapagbigay sa akin ng sagot, tatanungin ko ang lolo mo. Kung malaman ko na nanloko ka, mag-ingat ka bata. Hindi. Inamin ko na pinagawa ko ng peke ang isa sa mga likha mo. Maawa ka naman, pakiusap, huwag mong sabihin sa lolo ko. Kaya hindi ako nagkamali tungkol sa iyo. Buti na lang hindi ko ito ipinagbili sa iyo. Siya nga pala, Maestro Queen. Ikaw at itong si Queen, ano ang relasyon ninyo? Noong baha iyon, ang ama ni Finn. Oh, sistema. Hindi ka ba makapag-iba-iba ng kaunti? Bakit laging baha? Kumakapit ka sa isang bagay at sinasamantala mo ito ng husto. Inaamin ko talagang hindi ko makuha ang mga orihinal ni Maestro Queen. Pero kulang lang ako sa mga koneksyon kay Ginoong Queen. Pero sa usaping pera, ang pamilya Wyatt ay napakayaman. Gino, may isang tao na nagsasabing taga Foster Jewelry na nagsasabing empleyado at gustong maghatid ng alahas. Ginoo, May isang nagpapakilalang. empleyado ng Foster Jewelry na maghahatid ng alahas. Pwede ka nang umalis. Foster Jewelry? Bakit hindi ko pa iyon narinig? At, bakit pa sila pupunta para maghatid ng alahas sa akin? Ginoong Davis, huwag mong sabihin hindi mo man lang alam ang Foster Jewelry. Nahihiya akong sabihin. Talagang hindi ko gaanong alam tungkol dito. Ang Foster Jewelry ay ang pinakamalaking kadena ng alahas sa mundo. Ito ay isang pandaigdigang kadena. Nagbebenta pa sila ng alahas sa mga mahihirap na bansa sa Afrika. Ganoon ba kahanga-hanga? Kaya kumpara sa negosyo ng alahas ni Ginoong Wyatt, kumusta naman iyon? Bagaman ang mga tindahan ng alahas ng aming pamilya ay isa ring pandaigdigang kadena at may mga sangay sa lahat ng dako, kailangan kong aminin, sa pagitan namin at ng Foster Jewelry may maliit pa ring agwat. Maliit na agwat lang. May pakiramdam ako na mas malaki pa riyan. Makinig ka, Finn. Huwag mong isipin na dahil lang pinalad ka at nakilala mo si Maestro Queen, ay pwede ka nang magyabang sa harap ko. Huwag mong sabihin na sasabihin mong ang may-ari ng Foster Jewelry ay isang malayong kakilala mo? Sa totoo lang, hindi yun tama. Ang may-ari ng Foster Jewelry at ako ay hindi magkaibigan. Kahit papaano, alam mong huwag magyabang ng ganyan. Kasi, Ako, ang may-ari ng Foster Jewelry. Finn, Dahil, ako, ang may-ari ng Foster Jewelry, Finn Foster. hindi Finn. May kapal ka talaga ng mukha para magyabang ng ganyan. Ha? Kung ikaw ang may-ari ng Foster Jewelry, bilang batang presidente ng Wyatt Jewelry, sa tingin mo, hindi kita makikilala? Finn, sobra ka naman magmayabang. Pagdating sa alahas, si Ginoong Wyatt ang eksperto. Sa harap niya, nagmamayabang ka tungkol sa negosyo mo ng alahas. Hindi ba yon? Parang nagyayabang sa harap ng eksperto? Hindi ako nagyayabang. Sinasabi kong totoo. Tama na ang biro. Ang ganitong kasinungalingan, walang maniniwala. Magandang araw. Kami ay mula sa Foster Jewelry. Inutusan kami ng aming boss na ihandog kay Ginang Davis ang pinakamahalagang alahas. Diyos ko, ang kalidad at laki ay talagang napakataas. Ang iyong boss, bakit niya ipinadala sa aming pamilya ang napakahalagang regalo? Wala akong ideya. Ginagawa lang namin ang sinasabi ng boss. Kung gusto mong malaman, mas mabuti pang itanong mo sa boss ko. Ang iyong boss, nasaan siya ngayon? Siya na ito. Ikaw. Paano naging posible iyon? Paano mo nagawang maging ang amo ng Pastor Alahas? Tama. Ang totoo,
Nagpapakababa lang ako noon. Imposible. Foster Jewelry? Finn? Pwede ka nang bumalik. Ipapataas ko sa supervisor ang sweldo mo. Sige, salamat, amo. Oh, Finn. Sa totoo lang, ikaw, kailan ka naging amo ng Pastor Alahas? Bakit hindi mo sinabi sa akin ng maaga? Kung alam ko nakahanga-hanga ang pinagmulan ng iyong pamilya, hindi sana ako tumutol sa pagsasama mo kay Sarah noon. Sa huli, ang lahat ay tungkol sa pinagmulan ng pamilya. Wala itong kinalaman sa kaligayahan ko. Tama ba, Itay? Huwag mong sabihin iyan, Sarah. Iniisip din ng tatay mo ang iyong hinaharap. Sige. Sawa na akong marinig iyan. Kaya, ngayon nakita ninyong lahat kung gaano kagaling si Finn. Hindi na ba kayo tututol sa pagsasama namin, di ba? Hindi kami tumututol. Talagang hindi. Pero tutol ako. Ano naman kung mayaman ka? Ano naman kung kilala mo si Maestro Quinn? Sa antas natin, walang kapos sa pera. Nag-uunahan tayo sa mga koneksyon at sa tagal ng mga negosyo ng pamilya. Kung isang pangkaraniwang tao na tulad ko ay walang karapatan, kung ganon, higit sa kalahati ng mga villa sa lungsod ng ilog, may karapatan na ba ako? Sa 10 sinaunang kastilyo sa Europa, may karapatan na ba ako? Sa isang marangyang pribadong yate at isang pribadong helicopter, may karapatan na ba ako? Sa mga koneksyon sa reyna ng gitnang silangan, may karapatan na ba ako? Oo, talaga. Finn, hindi ko inaasahan na hindi ka pala nagpapasikat. Hindi maaaring totoo ito. Nananaginip ba ako? Ginoong Davis? Ginang Davis? May karapatan na ba ako ngayon? Napakasalan si Sarah? Nabulag ako dahil hindi ko nakita ang halaga mo. Ang galing mo talaga. Humuhusga lang pala ako sa itsura. Sarah, patawarin mo ako sa pagiging bastos ko. Sa totoo lang, isusuko ko ng lahat. Kahit anong dami ng ginto at alahas, ay hindi makakatumbas sa iyo. Sarah? Mula ngayon, magmamaneho ako ng mamahaling sasakyan para pakasalan ka. Naniniwala ako sa'yo.